Killing spree, killing spree. Sa pagharap sa dalawang eksperto ng Marquis Realm na mas mataas ng dalawang Major Realm, si Su Chen ay tuluyan ng nagwala. Lumalabas na matapos niyang sipain at wasakin ang dantian ng old woman, wala siyang balak na patawarin ito. Agad niyang hinawakan ang Dragon Abyss Sword at lumapit ng walang anumang ekspresyon. Nang makita ito, ang old woman ay diretsong natigilan sa takot. Anong gusto mong gawin? Ako'y tauhan ng Council of Elders. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka patatawarin ng Council of Elders. Subalit, katatapos pa lang niyang magsalita, iwinasiwas na ni Su Chen ang kanyang espada at direktang pinaslang ang old woman. Nang masaksihan ito, lahat ng estudyanteng naroroon, kasama na ang punong guro, ay lubos na natulala, hindi makapaniwalang hayagan niyang pinatay ang isang guro ng paaralan. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang anunsyo ng sistema. Ding! Natuklasan na pinaslang ng host ang isang eksperto sa Marquis Realm, tumaas ng 300 ang key and blood value. Dahil sa pagpaslang ng lampas sa antas na eksperto sa Marquis Realm, ginagantimpalaan ang host ng body tempering martial skill, ang Immortal Golden Body. Binabati ang host sa maagang pag-unlock ng system store, maaaring gumamit ng kill points para ipagpalit sa mga item. Pagkatapos ng anunsyo ng sistema, nagsimulang mabilis na tumaas ang kanyang aura, na tila ba magbubukas ng isang bagong espasyo. Gulat na napatingin si Meng Qian sa kanya, ito ay isang breakthrough. Walang sinuman ang nakaisip na sa ganitong sitwasyon ay magkakaroon siya ng breakthrough. Putang ina, karapat-dapat ngang tawaging Boss Su. Sunod-sunod na breakthrough sa isang araw, putang ina, tao pa ba to? Hindi napigilang magreklamo ni Wang Lin, nararamdaman na lalo pang lumalaki ang agwat nila ni Su Chen. Sa sumunod na segundo, isang sinag ng pulang dugo ang pumailan lang mula sa kanyang katawan patungo sa langit, isang sea of ki na may lawak na 10 zang ang agad na nabuo. Sa gitna ng dumadagundong na kulog, isang kidlat ang biglang bumagsak. Isang guro ang sumigaw sa takot, ito ay isang lightning tribulation. Nagkakamali ba ako? Putang ina, ang breakthrough sa Kisi Realm ay nagdulot ng lightning tribulation. Ang kidlat ay may pagkakataon lamang bumagsak kapag ang isang Marquis ay nag-breakthrough patungo sa Martial King. Si Feng Yu ay unang nagulat pagkatapos ay malakas na tumawa. Ayon sa alamat, ang Sea of Ki ay nahahati rin sa 3, 6 at 9 na antas. Ang pinakamataas na uri ng Sea of Ki ang sasalubong sa lightning tribulation. Ang itsura mo ngayon? Malakas na tumawa si Feng Yu. Ang Luocheng Technical Academy ay talagang aangat na ngayon. Lahat ng guro at estudyante, protektahan niyo siya. Sino mang lumapit, kahit sino pa siya. Sigaw. Agad na nag-utos si Feng Yu, nangunguna sa pagbabantay sa tabi ni Su Chen, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo, malinaw na nag-inat laban sa sinumang manggugulo. Sa sandaling iyon, isang kidlat ang bumagsak. Agad niyang ginamit ang Vimma Kungbo, Violent Flame Demon, pilit na sinipsip ang kidlat gamit ang kanyang katawan, kasabay ng paggamit ng Immortal Golden Body, ginagamit ang kidlat upang patibayin ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, ang Sea of Ki ay mabilis pa ring lumalawak, umabot na sa 50 zang at wala pa ring balak tumigil. Ang mukha ng matandang si Old Man Mutang Zhuang ay kumalma na. Ang isang taong makakabuo ng 30 zang na Sea of Ki ay matatawag ng henyo, ang 40 zang ay sapat na para maging isang pambihirang talento, ang 50 zang ay isang malademonyong talento. At higit sa 50 zang, wala nang katawagan dahil sa kasaysayan ng Huaxia, isa lang ang lumitaw. Ngayon, isa na namang tao ang lumitaw. Si Su Chen na ito ay hindi maaaring mamatay. Ang ganitong talent ay tiyak na hindi maaaring manatili sa Luocheng Technical Academy. Dapat lamang siyang gamitin ng Council of Elders, kung hindi ay hindi niya kayang isipin ang mangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nawala ang kidlat. Ang damit sa kanyang katawan ay punit-punit na at nahulog, inilalantad ang matipunong kalamnan sa loob, na may bahid pa ng kidlat na pumapalibot. Ang Heaven Grade Martial Skill na Immortal Golden Body, salamat sa kidlat, ay direktang na-cultivate niya hanggang sa minor accomplishment. Ang kanyang Sea of Ki ay matagumpay ding naging 100 zang, naabot ang Second Star Kisi Realm. Mula sa Ki and Blood Realm diretsong nag-breakthrough sa Second Star Kisi Realm, gaano nakakatakot ang talent na ito. Si Meng Qian ay hindi na ininda ang kanyang mga sugat, lumapit kay Su Chen, masayang nakatingin sa kanya, ngunit hindi makapagsalita. Bago pa makapagsalita si Feng Yu, nauna nang nagsalita ang Old Man Mutang Zhuang. Su Chen, sa talent mo, hindi ka dapat manatili rito. Si Feng Yu ang unang hindi nakapagpigil, diretsong nagmura. Walang kamatayang matanda. Hindi siya dapat dito, dapat ba sa ulo mo siya? Sa harap ko pa nagnanakaw ng tauhan, putang ina mo, karapat-dapat ka ba? Feng Yu, dapat mong malaman na ang talent niya ay hindi dapat nasa Luocheng Technical Academy nyo. Ito'y mag-aaksaya lamang ng kanyang talent. Makatitiyak ka ba na ang matatanggap niya rito ay mas mahusay kaysa sa Imperial Sect? Sa Imperial Sect lamang lubos na mapapaunlad ang kanyang talent. Su Chen, umaasa akong pag-isipan mong mabuti. Ang iyong hangganan dito ay ang hangganan ng Luocheng Technical Academy na napakalimitado. Ngunit kung pupunta ka sa Imperial Sect, tinitiyak ko sa iyo na ang lakas ng Imperial Sect ay sapat upang gawing walang hanggan ang iyong limitasyon.
Dapat mong isipin ang iyong sarili. Nang marinig ito, malamig nang umiti si Suchen, pagkatapos ay mahinang nagtanong, pinatay ko ang mga tao ng inyong Council of Elders, hindi ba kayo maghihiganti? At gusto niyo pa akong dalhin pabalik para bigyan ng mas mahusay na cultivation resources. Nang marinig ito, kumunot din ang noo ng Old Man Mutangzuang. Ang bagay na ito ay talagang mahirap lutasin, ngunit ang iyong talent ay hindi maaaring isuko. Iulat ko ito sa Council of Elders. Hangga't taos-puso kang aamin ng pagkakamali, humingi ng paumanhin sa publiko sa pamunuan ng Council of Elders. Pagkatapos ay magbigay ng paliwanag sa grupo ng mga foreign students, taos-pusong humingi ng paumanhin. Ang Council of Elders na ang bahala sa iba. Pagkatapos nito, kailangan mo lang mag-focus sa iyong cultivation. Nang marinig ito ni Suchen, diretsong tumawa. Sa madaling salita, kailangan kong humingi ng paumanhin sa Council of Elders, at pagkatapos ay kailangan ko pang humingi ng paumanhin sa mga Western Devils na ito, magmakaawa para sa kanilang kapatawaran. Ako, si Suchen, ay hamak lamang. Matapos ang martial examination, kinamuhian ako ng malalaking universidad. Ang Luocheng Technical Academy lamang ang handang tumanggap sa akin. Sa hinaharap, tiyak na hindi ako lilipat sa ibang akademya. Noon hindi, ngayon lalong hindi. Utusan akong maging aso. Pasensya na, wala akong ganoong ugali. Pagkasabi nito, nagbago ang ekspresyon ng Old Man Mutangzuang. Si Feng Yu at ang iba pang mga guro ay ngumisi, ito mismo ang hinihintay nilang sabihin niya. Malinaw na hindi sila nagkamali ng tao. Walang kamatayang matanda, gusto ninyong agawin ang yaman ng aming Luocheng Technical Academy, hindi pa kayo karapat-dapat. Kahit na ang aming Luocheng Technical Academy ay nasa huling ranggo, gagawin namin ang lahat upang sanayin si Suchen, hindi na kailangang mag-abala ka pa. Nang marinig ito ng Old Man Mutangzuang, huminga siya ng malalim, lubos na walang magawa. Ang bagay na ito ay lumampas na sa kanyang kontrol. Akala niya ay maliit na alitan lang, maaayos sa pamamagitan ng pagkakasundo, sino ang mag-aakalang hahantong sa sunod-sunod na pagpatay. Ngayon, pati isang guro ng Council of Elders ay pinaslang. Ang bagay na ito ay maaari na lamang niyang iulat sa Council of Elders. Feng Yu, pansamantala nating isantabi ito. Ang pangunahing layunin ko sa pagpunta rito ngayon ay para sa exchange conference ng mga akademya 3 buwan mula ngayon. Ang lokasyon sa pagkakataong ito ay sa Galaxy University. Huwag kalimutang dumalo. At saka, sa pagkakataong ito, ang mga nasa huling ranggo ay maaaring ma-merge. Sinabi ng Old Man Mutangzuang ang pangunahing layunin ng kanyang pagbisita, ipinaalam kay Feng Yu. Kumulot lang ang noo ni Feng Yu, tila walang pakialam. Ang tinatawag na exchange conference ay para lang gawing tuntungan ang ating mga akademya. Anong silbi ng pagdalo? Sa loob ng maraming taon, ang Luocheng Technical Academy ay laging tira-tira na lang ng iba ang kinakain. Feng Yu, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang Old Man Mutangzuang ay lubos na walang magawa. Bakit ba hindi marunong mag-ingat sa bibig ang taong ito? Ano ang dapat sabihin at hindi dapat sabihin, hindi ba niya alam? Bakit walang pakundangan kung magsalita? Wala namang problema, may mali ba sa sinabi ko? Sinulyapan siya ni Feng Yu ang kanyang walang pak. Ialam na ekspresyon ay nagpainit ng ulo ng Old Man Mutangzuang. Muling tumingin ang Old Man Mutangzuang kay Suchen, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. May isa pa siyang bagay na naramdamang hindi tama, alam na hindi ito basta-basta matatapos. Ang batang ito ay pumatay ng napakaraming foreign students at hayagang pinatay pa ang isang guro ng Council of Elders. Ang bagay na ito, kailangang magbigay ng paliwanag sa Council of Elders. Kumunot ang noo ni Feng Yu, bumaba ang boses, at agad na lumitaw sa harap ni Suchen, hinarangan siya sa likuran. Anong gusto mo? Sabi ng Old Man Mutangzuang, kung ganoon, lumabas ka na. Sa sumunod na segundo, isa pang anino ang lumitaw sa tabi niya, malinaw na isang Martial King. Feng Yu, ginagawa lang namin ang aming trabaho ng patas, huwag mo kaming pahirapan. Pagkasabi nito, hinaraan ng Old Man Mutangzuang si Feng Yu habang ang isa pa ay dumiretso kay Suchen. Sabi ng white-haired Martial King, bata, interesado ako sa iyo, sumama ka sa akin. Huwag kang mag-alala, ang iyong talent ay lubos na pinahahalagahan ng Council of Elders. Hindi ka nila papatayin at hindi rin sisirain ang iyong cultivation. Ngunit hindi naniwala si Suchen dito. Kahit hindi siya patayin, kahit hindi sirain ang kanyang cultivation, malamang ay ikukulong siya habang buhay at pipiliting maglingkod sa Council of Elders. Kung ganoon, anong silbi pa ng buhay? Umalis ka. Sakto nang tatama na ang atake ng white-haired Martial King sa kanya, isang malakas na puwersa ang biglang lumitaw, diretsong pinatalsik pabalik ang kanyang atake. Nang makita ito, hindi masukat ang tuwa ni Suchen. Buti na lang at dumating ito sa tamang oras. Nang makita ng white-haired Martial King na si Mu Changfeng ang umatake, diretsong natigilan siya. Mu Changfeng, anong gusto mong gawin? Hindi mo ba binabantayan ang Daebis at naglakas loob kang umalis sa iyong pwesto? Malamig na ngumiti si Mu Changfeng, anong pakialam mo? Ako ang tagabantay, paano ko babantayan ang Daebis? Ikaw ba ang magdidikta sa akin? Sa halip, kung ganyan ka kagaling, pumunta ka sa Daebis, sa larangan ng digmaan, at pumatay ng mga alien race. Putang ina, dito ka nang bubuli ng bata, may mukha ka pang tumahol.
Dahil sa mura ni Mu Changfeng, hindi makatingin ang white-haired Marshal King, pangit ang kanyang mukha. Nakahinga naman ng maluwag si Su Chen, buti na lang at napisa niya agad ang token na ibinigay ni Mu Changfeng, kung hindi ay mapanganib na sana ngayon. Malakas namang tumawa si Feng Yu. Noong unay nag-aalala pa siya, ngunit matapos makitang dumating si Mu Changfeng upang iligtas si Su Chen, ang kanyang nakabiting puso ay sa wakas ay kumalma. Mukhang hindi niyo madadala si Su Chen ngayon. Hahaha! Malakas na tumawa si Feng Yu, dumaloy ang liwanag ng kamao, sumuntok, na may layuning direktang durugin ang Old Man Mutangzuang. Baliw! Baliw ka na! Hindi naglakas loob ang Old Man Mutangzuang na tularan si Feng Yu, na walang pakialam sa kahihinatnan kung umatake, isang desperadong estilo ng pakikipaglaban, na pilitang umatras ng paulit-ulit. Tanong ng white-haired Marshal King, Mu Changfeng, ito ay usapin ng aming Council of Elders, sigurado ka bang makikialam ka? Council of Elders o hindi? Wala akong pakialam sa Council of Elders. Pero utang ko na ng loob kay kapatid na Su Chen. Ngayon, natural na hindi ko hahayaang panoorin siyang dalhin nyo. Pagkasabi nito, naging napakapangit ng mukha ng white-haired Marshal King. Tiyak na hindi siya kalaban ni Mu Changfeng. Kung desidido si Mu Changfeng na protektahan si Su Chen, wala talaga siyang paraan para madala ito. Kung imbestigahan ito ng Council of Elders, Mu Changfeng, hindi mo kakayanin. Kung kakayanin ko o hindi, hindi mo na kailangang pakialaman. Kahit hindi ko kayanin, nasa likod ko pa ang militar. Gusto kong makita kung mas malakas ba ang inyong Council of Elders o ang aming militar. Ang mga salitang ito ni Mu Changfeng ay walang anumang paggalang sa white-haired Marshal King. Pagkasabi nito, pati ang Old Man Mutangzuang ay natigilan. Malinaw na minaliit nila ang determinasyon ni Mu Changfeng na protektahan si Su Chen. Sige na, hindi namin madadala si Su Chen ngayon. Pero hindi pa tapos ang usapang ito. Kung imbestigahan ng Council of Elders, iulat lang namin ang katotohanan. Sabi ng Old Man Mutangzuang at inihagis kay Feng Yu ang isang storage ring. Tara na. Ito ang cultivation resources ng Luocheng Technical Academy nyo para sa susunod na kalahating taon. Sa exchange conference ng mga tanyag na paaralan 3 buwan mula ngayon, umaasa akong makakarating kayo sa tamang oras. Pagkasabi nito, hindi na nanatili pa ang Old Man Mutangzuang, diretsong tumalikod at umalis. Sumunod naman ang white-haired Marshal King. Ang natira na lang sa eksena ay ang lalaking nakasalamin na tulala na gustong tumakas ng patago, ngunit napansin na ang mga guro ng Luocheng Technical Academy ay nakatingin sa kanya ng masama. Anong tinitingin-tingin nyo? Tauhan ako ng Council of Elders. Hindi pa tapos magsalita, isang guro na ang sumugod para bugbugin siya. Sunod-sunod na sumugod ang mga guro, pinagtulungang bugbugin ang lalaking nakasalamin. Mabilis na nabugbog ang lalaking nakasalamin hanggang sa hindi na niya maalagaan ang sarili, saka itinapon palabas ng Luocheng Technical Academy. Ang mga dayuhang ito ay tuluyan ng napaalis. Napunta naman ang tingin ni Su Chen sa grupo ng mga foreign students. Tila naramdaman ang masamang tingin niya, nanginginig ang grupo ng mga foreign students, wala na sa kanilang mga mata ang dating pagmamataas at pagwawalang bahala. Ang taong ito ay talagang napakalakas, pati guro ng Council of Elders ay naglakas loob siyang patayin, ano pa kaya ang hindi niya kayang gawin? Sa isang iglap, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Ang pangalawang pinuno ng Foreign Student Alliance ay sinubukang kumalma, tumingin kay Su Chen at nagsabing, kasalanan namin ito, inaamin namin. Maaari kaming humingi ng paumanhin sa inyo, pero mula ngayon, huwag na tayong magpakialaman sa isa't isa. Wala nang manggugulo kaninuman. Nang marinig ito ni Su Chen, malamig siyang ngumiti. Haha, ilang putahe lang yan at lasing na kayo ng ganyan. Isang, huwag na tayong magpakialaman, at gusto niyo nang tapusin ang usapang ito. Ano sa tingin niyo? Diretsang nagsalita si Su Chen, ang kanyang tingin ay napunta sa pangalawang pinuno. Mula ngayon, buwagin ang Foreign Student Alliance. Lahat ng foreign students ay dapat isama sa Student Union. May tutol ka ba? Pagkasabi nito ni Su Chen, halatang natigilan sila. Kaming mga foreign students at kayo. Diretsang pinutol siya ni Su Chen, kung may tutol ka, kausapin mo ang Dian. Natahimik ang grupo ng mga foreign students. Ang ginawa ng Dian kanina ay nagpakita na tiyak nakakampi ito kay Su Chen, wala silang mapapala kung pupunta sila. Bukod pa riyan, tungkol sa prioridad sa resources, para sa mga foreign students mula ngayon ay kanselado na lahat. Pagkasabi nito ni Su Chen, lahat ng foreign students ay nanlaki ang mata sa kanya, puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi pwede, tiyak na hindi pwede. Ang cultivation resources ay ipinamamahagi ng akademya, ito ay benepisyo mula sa Council of Elders para sa amin. Bakit mo ito babaguhin? Lahat ng foreign students ay tumayo, galit na nakatingin kay Su Chen para sa kanilang mga interes. Nang makita ito, kalmado lang na tiningnan ni Su Chen ang grupo ng mga foreign students, malamig na ngumiti, hindi ako nakikipagnegosasyon sa inyo, kundi ipinapaalam ko sa inyo. Pagkasabi nito, isang walang kapantay na pressure ang direktang tumama sa kanila. Sila ay direktang napasubsob sa lupa, nanginginig. Ipamamahagi ko sa inyo ang cultivation resources ayon sa cultivation standards ng ating mga estudyante. Kung sa tingin nyo ay hindi sapat, bumaba kayo mismo sa database para maghanap.
Pagkasabi nito, may naisip siyang iba. Mula ngayon, ang mga foreign students ay obligado ng bumaba sa Daebes isang beses bawat buwan. Kung hindi makapatay ng alien race, hindi na kailangang umakyat. Pagkasabi nito, hindi na napigilan ng grupo ng mga foreign students ang magmura. Hindi pwede. Ito ay using public office for private revenge, pinahihirapan mo kami. Sina Wang Lin at Renzi naman ay walang pakialam dito, diretsong sumugod para bugbugin sila. Ang pangalawang pinuno ng Foreign Student Alliance ay hindi nangahas lumaban, nabugbog hanggang maging parang ulo ng baboy at napahiga sa lupa. Nang makita ito, malamig na nagsalita si Su Chen, simula pa lang ito. Sinumang hindi sang-ayon ay maaaring umalis sa Luocheng Technical Academy, tiyak na hindi ko kayo pipigilan. Pagkasabi nito, diretsong umalis na rin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, unti-unting nagsialisan ang mga estudyante. Sa mga mata ng mga nakatatandang estudyante, mayroong bakas ng kagalakan. Napakasarap ngayon. Ito ang unang beses na nabugbog natin ng husto itong mga Western Devils na ito, nakakaginhawa talaga. Siyempre, alam din nila na kung wala si Su Chen, hindi nila ito magagawa. Kaya naman, ang respeto nila kay Su Chen ay agad na tumaas ng husto. Nang makaalis na sila, nagtipon muli ang grupo ng mga foreign students, puno ng galit at pag-aalala ang kanilang mga mukha. Tumingin ang pangalawang pinuno kay Henry, "Henry, hindi ito maaaring palampasin na lang ng ganito." Sa sandaling ito, si Henry ay labis na emosyonal. Naaalala pa ba siya ng mga ulol na ito na hindi pa siya patay? Binugbog ni Su Chen, naputulan ng isang braso, at binugbog pa ni Wang Lin halos mamatay na si Henry, ngayon ay huling hininga na lang ang natitira habang nakahiga sa lupa. Narinig din niya ang sinabi ni Su Chen kanina, pero ano naman? May masasabi ba siya? Talagang hindi. Kung mabubugbog pa siya ulit ni Su Chen, mamamatay na talaga siya. I-report natin ito sa taas. I-report sa mga embassies. Hindi ako naniniwalang kakayanin ni Su Chen ang pressure na ito. Nang marinig ang sinabi ni Henry, ang mga nakakunot na noon ng pangalawang pinuno at ng iba pa ay bahagyang lumuwag. Sabi ng isa pa, "Sige, dapat mamatay si Su Chen. Kung hindi, wala tayong mapayapang araw." Mula nang pumasok siya rito, wala na tayong kapayapaan kahit isang araw. Tama. May pinsan ako sa Galaxy University, pwede kong hilingin sa kanya na kumilos. Ang Sword God University sa wakas ay na-update na rin. Hindi pa nagtatagal, ang balita tungkol sa kanyang tagumpay na pagpatay sa isang eksperto ng Marquis Realm gamit ang isang espada ay kumalat na sa buong paaralan. Ngunit hindi siya naging kampante dahil dito, sa halip, muli niyang tinipon ang mga estudyante upang pumasok sa Daebes. Gayunpaman, iba sa dati, sa pagkakataong ito ay may 5 Western Devils. Kabilang sa 5 Western Devils na iyon ay ang dati nilang pangalawang pinuno. Pero sa sandaling ito, pangit ang itsura ng kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na ang bagay na kapapasya pa lang niya kahapon ay sinimulan na niyang ipatupad ngayon. Nais nilang lumaban sa kanilang kalooban, ngunit hindi nila magawa. Alam nilang lahat ang kanyang ugali, kung maglakas loob silang lumaban, tiyak na hindi sila makakaiwas sa bugbog. Ngunit inireport na nila ang bagay na ito sa itaas, naniniwalang mabilis na may darating para suportahan sila. Lingid sa kanilang kaalaman, hindi na nila naabutan ang sandaling iyon. Mabilis silang nakapasok sa Daebes hanggang sa lumang lungsod. Subalit, pagkapasok pa lang, isang foreign student ang sumigaw sa takot, "Gusto kong umuwi. Gusto niyo ba kaming patayin? Takbo ka ng ina mo." Hinabol siya ni Wang Lin at binugbog ng husto. Noong tumatanggap ka ng maraming resources, bakit hindi ka tumakbo noon? Matapos maturuan ng leksyon ng foreign student na ito, sa kanya pinangunahan ang iba na magpatuloy. Sa sandaling iyon, isang maliit na grupo ng alien race, wala pang 30 ang bilang, ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang nangyari. Ang hukbo ng alien race na dati matapang at mahusay lumaban, ngayon ay tumalikod at tumakas. Nang makita ito, determinado si Lu Qingfeng na pangunahan ang iba sa pagsugod. Mabilis na naubos ang grupo ng alien race na wala pang 30. Sina Wang Lin at ang dalawa pa ay sanay na sa paghalughog, direktang kinuha ang lahat ng gamit sa mga alien race, at nakahanap pa ng 13 piraso ng spirit medicine. Pati siya ay hindi ito inaasahan. Hahaha, talagang ang pagpatay at panununog ay nagpapayaman. Malakas na tumawa si Wang Lin, direktang isinuksok ang isang piraso ng spirit medicine sa kanyang damit. Ngunit seryosong sinabi ni Dong Yu, "Sa kaunting resources lang mula sa akademya, paano tayo magkukultivate niyan? Dapat sabihin na kung hindi dahil kay Boss Su, baka kahit isang hibla ng buhok ay hindi tayo makakakuha." Naramdaman ni Wang Lin at Wu Dao na may mali, tila biglang natauhan ang taong ito, may napagtanto. Nagkatinginan silang dalawa, at sa sumunod na segundo ay pinagtulungan nilang bugbugin si Dong Yu. Kumibot ang gilid ng bibig ni Lu Qingfeng, hindi mukhang mabubuting tao ang dalawang ito. "Sige na, tara na. Ang ingay dito ay baka makatawag ng pansin ng mga alien race." Nagsalita siya, at saka lang tumigil si Wang Lin sa sandaling iyon, isang foreign student ang biglang nagsalita. "Nakakuha tayo ng napakaraming resources, nagbigay din kami ng lakas, dapat bigyan nyo rin kami ng kaunti." Nagtanong siya pabalik, kung gayon, sa tingin nyo, gaano karaming resources ang dapat ibigay sa inyo?
Nang marinig ito, agad na umiti ang ilang foreign students. Ibigay niyo na lang sa amin ang mga spirit medicine. Hindi namin kailangan ang mga armas ng mga alien race na ito. Haha, malamig siyang umiti, itinaas ang kamay at direktang sinampal ng malakas ang foreign student na nagsalita na nagpatulala rito. Nang pinapatay ang mga alien race, nagtatago kayo sa likuran, ni isang alien race ay hindi nyo hinawakan. Ngayon, may kapal pa kayo ng mukhang humingi ng resources, gusto nyo pang magsalita, masaya ba kayo? Direkta niyang pinagalitan ang grupo ng mga foreign students hanggang matulala. May gusto pa sana silang sabihin, ngunit nagsalita na siya. Susunod kayo, 5 sa isang grupo. Sa susunod na makaharap tayo ng mga alien race, kayong 5 ang susugod. Tama, kung maglakas loob kayong magtago sa likod, ni isang alien race ay hindi papatayin, uunahin ko kayong patayin. Nang marinig ito ng mga foreign students, diretsong natakot sila. Hindi pwede. Hindi pa kami nakakaharap ng mga alien race, hindi pa kami nakikipaglaban, imposible kaming maging kalaban ng mga alien race. Sinasadya mong patayin kami. Gusto kong umuwi, gusto kong huminto sa pag-aaral, gusto kitang idemanda. Emosyonal na sumigaw ang foreign student, wala nang pakialam, akmang alis na. Subalit, sa sumunod na sandali, ginamit na niya ang violent flame demon, ang buong katawan ay napapalibutan ng kulog. Ang Dragon Abyss Sword ay umugong ng malinaw. Kung may maglakas loob talagang umalis, tiyak na hindi siya mag-atubiling pumatay. Sina Lu Qingfeng at ang iba pa ay walang sinabi, tahimik lang, ang kanilang mga mata ay kasing lamig din ng yelo. Ang mga walang hiyang ito ay gusto pang makinabang ng walang ginagawa, walang binibigay na lakas pero gusto ng malaking parte, iniisip na mas mataas sila sa iba. Mahalaga ang buhay nila, hindi ba mahalaga ang buhay namin? Naramdaman ang kanyang intensyong pumatay, lahat ng foreign students ay nanatiling tahimik at hindi nangahas gumalaw. Kahapon ay pinatay niya ang ilang foreign students at pinutol pa ang isang braso ni Henry. Kung aalis sila ngayon, tiyak na mamamatay sila ng walang libingan. Sa daan, kayong 5 ang mauuna. Nang makitang hindi sila kumikilos, malamig siyang umismid sa kanyang puso, isang grupo ng mga walang gulugod. Mabilis, sa kanilang pag-usad, muli siyang nakakita ng isang grupo ng alien race, humigit kumulang 100 ang bilang. Ang pinakamalakas na alien race doon ay may cultivation na Kisi Realm 6th Star. Sa kabuuan, 6 lang sila sa Kisi Realm, ang iba ay nasa Ki and Blood Realm. Matapos kumpirmahin na walang ambush, pinili niyang kumilos. Subalit, hindi sila ang unang sumugod, kundi pinilit nila ang mga foreign students na sumulong. Namutla ang mukha ng mga foreign students, hindi inaasahang gagawin niya talaga ito. Sa dami ng alien race, paano sila magiging kalaban? Ganoon ang nasa isip nila, ngunit sa isang iglap ay nasa harap na sila ng grupo ng alien race. Ngunit sa sandaling ito, nanlambot na ang kanilang mga binti, wala na silang lakas para lumaban. Mga walang silbing hayop. Bago pa siya makapagsalita, si Wang Lin na pinakamalapit sa kanila ay sumugod, isang hiwa ng kanyang Zanma daw ang kumitil sa buhay ng alien race na ito. Ngunit sa sumunod na segundo, isang foreign student ang sumuntok sa likod ni Wang Lin, mamatay ka. Tumama ang suntok na yon sa likod ni Wang Lin, agad na umubo ng dugo si Wang Lin, gumuwang jewang pasulong, muntik nang maatake ng isang alien race. Mabuti na lang at kumilos agad si Wu Dao para iligtas si Wang Lin. Lumingon si Wang Lin at sumigaw, ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit, putang ina, ganti sa kabutihan ay kasamaan. Baliw na tumawa ang foreign student. Sino ba kasing nagsabing tanga ka? Sino ba kasing nagsabing iligtas mo ako? Balak ko sanang linlangin siya dito, hindi ko inaasahang susugod ka palang aso niya. Pagkasabi nito, tumalikod ang foreign student at akmang tatakas. Nakita na niya ang sitwasyon dito, naramdaman lang niya ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Isang hiwa ng espada ang dumiretso, direktang tumagos sa dibdib ng foreign student na ito. Natigilan ang mga alien race sa tabi, bakit nagkakaroon ng panloob na labanan? Medyo minamaliit ba nila sila? Sumigaw ang mga alien race at sumugod. Hindi na niya naasikaso, kailangan muna niyang patayin ang mga alien race na ito bago ang iba. Mabuti na lang at laging handa si Wang Lin, hindi malubha ang kanyang sugat, kaya pa niyang lumaban. Tumayo siya at bitbit ang kanyang Zanma daw ay sumugod. Putang ina, papatayin ko kayong lahat. Nag-aalab sa galit si Wang Lin, muling tinraidor mula sa likuran. Sa pagkakataong ito, alien race man o foreign student, isa-isang pinapatay. Ang mga foreign students na lumalaban pa sa mga alien race ay nag-isip ng umatras, ngunit napansin nilang malapit lang siya sa kanila. Kapag nagtangka silang umatras, tiyak na papatayin niya sila. Tulungan niyo ako. Hindi na talaga kaya ng foreign student na ito, hindi napigilang humingi ng tulong. Ngunit dahil sa naunang taksil, walang nangahas sumugod para iligtas sila. Sino ba namang makakaalam kung sila rin ay mananaksak sa likod? Su Chen, putang ina mo, nakikita mo nang mamamatay na't hindi ka tumutulong, kung gayon, huwag mo akong sisihin. Hindi na niya talaga kaya. Kumislap ng masamang hangarin ang kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, direkta siyang lumuhod sa harap ng mga alien race. Sumusuko ako.
Nang may mauna, mabilis na lumuhod din sa lupa ang tatlo pang foreign students, sumisigaw ng pagsuko, itinaas ang mga kamay sa ulo, at itinapon ang kanilang mga armas. Natigilan din ang mga alien race. Sa loob ng maraming taon na pakikipaglaban sa mga tao ng lumang lungsod, alam nila ang pagiging madugo ng mga tao, mas pipiliin nilang mamatay sa laban kaysa sumuko. Ano ngayon? Isang foreign student, nang makitang hindi nagsasalita ang mga alien race, ay nagmamadaling nagsabi, matutulungan ko kayong patayin sila. Dinampot ang armas sa lupa at sumugod patungo sa kanya. Mga hayop, putang ina. Kung alam ko lang, pinatay ko na kayong lahat para ipakain sa aso noon pa. Ito'y pagtataksil na sa lahi ng tao. Sina Lu Qingfeng at ang iba pang mga nakatatandang estudyante ay puno ng galit. Ang mga foreign students na ito ay napakahina, isinuko pa ang kanilang dignidad para sumuko, ito'y kahihiyan sa lahi ng tao. Mga pesteng aso. Nanggigigil si Lu Qingfeng na sarili niyang punitin ang mga halimaw na ito. Ito'y isang grupo ng mga lobong walang utang na loob na gumawa pa ng ganitong bagay. Alam din ng mga foreign students na kung lalabas ang ginawa nilang ito, tiyak na mamamatay sila ng walang buong katawan, kaya dapat mamatay kayo. Siya lang mag-isa ang humaharap sa dalawang alien race ng Kisi Realm, ngunit hindi siya dehado. Umikot ang Dragon Abyss Sword, kinitil ang buhay ng dalawang alien race na ito, pagkatapos ay lumingon sa mga foreign students. Isang wasiwas ng espada, isang makapangyarihang espada ang humagupit, at sa lugar na iyon ay pinatay ang isang foreign student. Malamig siyang nagsalita, ang kanyang mga mata ay puno na lang ng walang katapusang lamig. Nakipagsabuatan sa mga alien race, nagtaksil sa lahi ng tao, dapat patayin. Muli siyang humiwa ng espada. Isang matalim na enerhiya ng espada ang dumaan, kasunod ang isang tilamsik ng dugo, at kinitil na naman ang buhay ng isang foreign student. Dalawa na lang ang natira. Ang dalawang ito ay natakot hanggang matulala, hindi inaasahang ganoon siya katindi. Sa pagharap sa mga alien race, para lang siyang naghihiwa ng pakwan, isang espada, isang buhay. Napansin din ng mga alien race ang kanyang lakas, lahat sila ay sumugod patungo sa kanya. Nang makita ito, ngumiti siya. Ngayon ay mayroon akong immortal golden body na proteksyon. Kahit tumama sa akin ang atake ng mga alien race sa Ki and Blood Realm, hindi ito masakit o makati. Pagkatapos noon, ginamit niya ang Violent Flame Demon. Ang buong katawan niya ay nabalot ng demonyong enerhiya at kulog. Isang hiwa ng espada, bop bop bop, at direktang kinitil ang buhay ng mahigit 10 alien race. Sa sumunod na segundo, direkta siyang humabol, isang hiwa ng espada ang pumugot sa ulo ng dalawang taksil, pagkatapos ay bumalik. Nakakatakot ang kanyang lakas, pinatay niya ang mga alien race hanggang sa manginig sila sa takot. Mabilis, lahat ng alien race ay pinaslang niya kasama ang kanyang mga tauhan. Mahigit 100 alien race ang nalipol lahat. Tumigil siya, humina ng malalim. Ang intensyong pumatay sa kanyang mga mata ay bahagyang humupa. Sa sandaling iyon, muling nagbigay ng anunsyo ang sistema. Ding! Binabati ang host sa pagkuha ng 2,460 kill points. Maaaring pumili ang host na ipagpalit ang mga item sa system store. Tumulog ang anunsyo ng sistema. Natigilan siya sandali, muntik nang makalimutan ang bagay na tinatawag na kill points. Ano itong kill point system? Bakit wala ito dati? Dati, masyadong mahina ang cultivation ng host, hindi mabuksan ang system store. Paalala, sa bawat pagtaas ng host ng isang major realm, mag-unlock ang sistema ng bagong feature. Ang malamig na boses ng sistema ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tumango siya, ngayon naintindihan na niya. Hindi niya inaasahang may ganito pa palang feature ang sistema. Pagkatapos noon, binuksan niya ang interface ng tindahan. Sistema, mayroon bang mura pero malakas ang pinsala? Yung kaya kong ipagpalit ngayon. Pagkasabi niya nito, isang virtual control panel ang lumitaw sa kanyang harapan, naroon ang sinasabi niya. Ngunit nang makita niya ang paglalarawan, hindi niya napigilang tumawa ng malakas. Tama, ito mismo ang gusto ko. Ang Hoyt Buthinli, Blood Exploding Heavenly Thunder, kapag pinasabog, ay makakalikha ng isang 0 metrong radius na pagsabog na may epekto sa loob ng 40 metro. Kayang pasabugin hanggang mamatay ang isang Kisi Realm 9-star martial artist. Presyo, 500 kill points bawat isa. Tiningnan ang paglalarawan ng Hoyt Buthinli, naging excited ang kanyang mukha, direktang ipinagpalit ang 4 na piraso. Bagamat para sa kanya ngayon ay tila hindi gaanong epektibo ang bagay na ito ay isang area of effect weapon. Kapag inihagis, hindi ba't direktang mamamatay ang mga alien race sa loob ng 10 metro? Sa ganoong paraan, hindi ba't mas mabilis siyang makakakuha ng kill points? Nag-isip siya sa sarili, inilagay ang Hoyt Buthinli sa kanyang storage ring, lumingon kay Wang Lin kinuha na nila ang lahat ng mahahalagang bagay mula sa mga alien race na ito, pagkatapos ay agad silang naging excited. Yumaman na tayo, yumaman na tayo. Kumita na naman tayo ng malaki, sabi ni Lu Qingfeng. Hehe, bakit hindi natin naisip ito dati? Naalala nila noong pumupunta sila rito para maghanap ng resources, nangangahas lang silang pumasok sa malalim na kagubatan para maghanap ng mga ligaw na spirit medicine.
Sino ba namang mangangahas na direktang harapin ang isang grupo ng alien race, direktang sumugod para magnakaw? Tanging kapag may malakihang operasyon lang sila nagkakaroon ng sapat na kumpiyansa, ngunit wala pa silang tagumpay na nalipol ang buong grupo ng alien race. Ngayon, kung ikukumpara, parang nasayang lang ang pagpunta nila rito dati. Sinulyapan ni Wudao si Lu Qingfeng, naramdamang walang alam ang taong ito. Yay, ganito lang ba? Kahapon, direktang ninakawan ni Boss Su ang isang convoy, 10 karwahe ng cultivation resources, at mayroon pang 10 scaled horse beasts. Ano lang ba itong kaunting bagay na ito? Nang marinig ito ni Lu Qingfeng, natulala siya, nanigas sa kinatatayuan. Hindi lang siya, kundi lahat ng nakatatandang estudyante ay natulala, pakiramdam nila ay nagkamali sila ng dinig. 10 karwahe ng resources, at 10 scaled horse beasts pa. Nagbibiro ba sila? Kung tama ang pagkakaalala nila, kahapon ang unang beses nilang bumaba sa The Abyss, at ganoon na agad ang kanilang nagawa. Noong unang beses silang bumaba rito, lahat sila ay takot na takot. Hindi niya pinansin ang pagkagulat ng lahat, pinutol ang sinasabi ni Lu Qingfeng. Sige, kung gusto niyo ng merit, dadalhin ko kayo para gumawa ng malaking bagay. Titignan ko lang kung mangangahas kayo. Pagkasabi nito, direktang hinampas ng mga nakatatandang estudyante ang kanilang dibdib. Naman, bakit hindi? Walang bagay na hindi ko kayang gawin. Ngumisi siya, dahan-dahang nagsalita, atakihin natin ang isang nayon ng alien race. Pagkasabi nito, natahimik ang buong lugar. Lahat ng nakatatandang estudyante ay natulala. Atakihin ang isang nayon? Ang isang nayon ng alien race ay may hindi bababa sa 500 alien race, kung saan hindi kakaunti ang nasa Kisi Realm. Ilan lang sila, atakihin ang isang nayon? Ayaw na ba nilang mabuhay? Sabi ni Wang Lin, putang ina, ganito lang hindi nyo pa kaya, anong merit pa ang hinihingi nyo? Kapag sumabog ang kanyon, puno ng gintot pilak ang bulsa. Kung nangangahas si Boss Su na gawin ito, ibig sabihin may tiwala siya. Basta ako, naniniwala ako kay Boss Su. Pagkasabi ni Wang Lin, nagsalita si Dong Yu, parang lalo siyang nagiging matino. Hindi rin gusto ni Dong Yu, pero sobrang dami ng ibinibigay niya, Su Chen, wala siyang dahilan para tumanggi. Sumang-ayon din ang ilang nakatatandang estudyante sa ideyang ito niya. Ang yaman ay hinahanap sa panganib. Gawin na natin. Nang makitang sumang-ayon ang lahat ng nakatatandang estudyante, ngumiti siya, ang kanyang tingin ay napunta sa mga bangkay ng ilang foreign students. Liay, isabit sila sa puno na may malinaw na tatak bilang mga taksil sa lahi ng tao. Ang paraang ito ay hindi masasabing hindi tuso. Kahit patay na, hindi niya sila patatawarin, dapat malaman ng mundo na lahat sila ay mga taksil. Balak sana niyang dalhin ang kanilang mga bangkay pabalik sa Luocheng Technical Academy, ngunit ngayon ay may mas mahalaga pa silang gagawin, wala silang oras para asikasuhin sila. Mabilis, isang hindi gaanong kalakihang nayon ng alien race ang lumitaw sa kanilang harapan. Tinatayang ito ay isang nayon na may mahigit 400 katao. Hindi gaanong karami. Kung aalisin ang mga matatanda, mahihina, at may sakit, ang mga alien race na may kakayahang lumaban ay hindi lalampas sa 200. Sina Lu Qingfeng at ang iba pa ay nakaambush na rin, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa nayon, medyo excited at kinakabahan ang kanilang pakiramdam. Kung ngayon ay talagang mananakawan nila ang isang nayon at madadala sa akademya, may pagmamalaki na niya ito habang buhay. Matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong excitement. Naramdaman ni Lu Qingfeng na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan, bigla niyang naramdaman na napakaraming imposible sa kanya, Su Chen. Mga nasa Kisi Realm ay nasa 20, hindi gaanong marami. Ang pinakamalakas ay malamang nasa tugatog ng Kisi Realm o Grandmaster First Star o kung ano paman. Walang problema, ako na ang bahala sa kanya. Mga nakatatandang estudyante, pumili kayo ng 10 pinakamalakas, sila ang responsable sa pagpigil sa mga malalakas na alien race. Ang iba naman ay pangunahing responsable sa pangunguha ng resources. Simpleng inayos niya, walang tumutol. Sina Wang Lin at Wudao ay hindi na makapaghintay, pagkatapos ay kumuha ng isang sako mula sa kanilang likuran at isinabit sa kanilang baywang. Nang makita ito, hindi lang sina Lu Qingfeng at ang grupo ng mga nakatatandang estudyante, kundi pati siya ay natigilan. Anong klaseng operasyon ito? Hehe, kahapon kasi hindi ka siya, kaya nalugi tayo ng malaki. Buti na lang ngayon ay nakapaghanda na ako. Hehe, ngumiti si Wang Lin, naramdaman niyang hindi na sayang ang kanyang paghahanda. Kumibot ang gilid ng bibig ng mga nakatatandang estudyante, lalo silang naku-curious kung gaano karaming resources ang nakuha nila kahapon. Kumilos na. Hindi niya pinansin ang pagkagulat ng mga nakatatandang estudyante, direktang nag-utos. Lahat ay agad na sumugod ng sabay-sabay. Nabisto na. Hindi inaasahan na sa isang utos lang niya, lahat ng estudyanteng naroroon ay nagulat. Ito ay isang nayon ng mahigit 400 alien race, kung saan mayroon pang isang eksperto sa tugatog ng Kisi Realm. Siya, na nasa Kisi Realm 2nd star lang, paano niya nagawang gawin ito? Ngunit habang gulat pa ang lahat, ang Dragon Abyss Sword sa kanyang kamay ay naglabas ng isang maningning na sword aura. Sa sumunod na sandali, direktang pinatay nito ang mahigit 10 alien race sa Ki and Blood Realm.
Hindi pa man nakakakilos ang mga alien race ay pinatay na niya sila. Nang makita ito, si Wang Lin ay agad ding sumugod. Anong pag-aalinlangan pa, sumunod kay Bo Su at pumatay. May sumasalakay. May sumasalakay. Sa wakas ay nakakilos na rin ang mga alien race, sumisigaw para magpasa ng mensahe. Sa sumunod na segundo, isang alien race sa tugatog ng Kisi Realm ang sumugod. Siya ang village chief ng nayong ito, at siya rin ang pinakamalakas. Mamatay ka para sa akin. Sigaw ng alien race village chief. Sa kanyang kamay ay lumitaw din ang isang mabigat na great sabre. Naramdaman niyang ang cultivation niya, Su Chen, ay nasa Kisi Realm 2nd star lang, ang ganitong klaseng trash ay nangahas pang buluhin siya. Ngunit pagkahampas pa lang ng kanyang sabre, direkta niyang, Su Chen, iniwasan ito. Pagkatapos noon, ginamit niya ang Violent Flame Demon. Isang tatlong zang na sword aura ang humaginit, direktang pinutol ang great sabre ng alien race village chief sa dalawa, pagkatapos ay sumugod patungo sa kanya. Naramdaman ng alien race village chief ang nakamamatay na panganib, tumalikod at akmang tatakas. Mahalaga ang mga villagers, ngunit hindi kasing halaga ng kanyang buhay. Marami ang populasyon ng alien race, kung mamatay sila, mamatay na. Kailangan lang niyang makatakas, at mabilis siyang makakapagtatag ng bagong ngayon. Nang makitang gusto niyang tumakas, ang kanyang, Su Chen, mga mata ay kasing lamig ng yelo. Isang sinag ng sword light ang dumaan, pumugot sa kanyang ulo. Ang labanan, mula simula hanggang matapos, ay hindi lumampas ng 1 minuto, direkta niyang pinatay ang isang nasa tugatog ng Kisi Realm. Putang ina, yun ay tugatog ng Kisi Realm. Natigilan si Lu Qingfeng ng 1 segundo. Nakikipaglaban pa siya sa isang alien race sa Kisi Realm 7th star. Paglingon niya, nakita niyang tapos na ang laban niya, Su Chen. Maraming alien race ang sumugod, ngunit nang makitang pinatay na ang kanilang village chief, medyo natakot din sila. Wala siyang, Su Chen, pakialam dito. Tumingala siya at nakita si Wang Lin na bitbit ang sako, walang tigil na nagsisiksik ng mga bagay sa loob. Isang malaking grupo ng alien race ang humahabol sa kanya, kung saan may 3 nasa Kisi Realm. Umiwas ka, Wang Lin. Sigaw niya, Su Chen, isang Hoit Buthin Li ang inihagis. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, alikabok ang lumipad. Naapektuhan din si Wang Lin ng aftershock, mabuti na lang at masyadong malayo, kaya hindi siya nasugatan. Putang ina mo, putang ina, pati ako pasasabugin mo. Nagmumura si Wang Lin hirap na tumayo, natigilan siya. Sa likuran niya ay may isang malaking hukay, ang mga alien race na humahabol sa kanya ay namatay lahat sa pagsabog. Ang mga bahay sa paligid ay naapektuhan din, direktang nawasak. Hindi rin niya, Su Chen, inaasahan na ganoon kalakas ang Hoit Buthin Li na ito, lampas sa kanyang inaasahan. Huwag ka nang magdaldal. Bilisan mo, kunin ang mga gamit tapos takbo na. Sa ganitong kalaking ingay, baka makatawag pa tayo ng pansin ng ibang alien race. Hindi na nagdaldal pa si Wang Lin nang makakita ng bahay, sumugod siya para magnakaw, kahit ano ay isinisiksik sa sako. Ang mga alien race ay natakot na, tumalikod at akmang tatakas. Walang pumipigil sa kanila, lahat sila, Su Chen at grupo, ay nangunguha ng resources. Pumasok din siya, Su Chen, sa tirahan ng alien race na yon. Kanina, nang makakita ng magagandang bagay, kinuha niya lahat at inilagay sa storage ring, pagkatapos ay direktang umakyat sa 2nd palapag. May ganito pa palang magandang bagay. Medyo nagulat siya, Su Chen. Natuklasan niyang sa 2nd palapag ay may isang silver battle armor. Sa isang tingin lang ay alam na niyang hindi ito ordinaryo, kaya direkta niya itong kinuha. Ito ay isang map of the abyss. Lumingon siya, handa nang umalis, nang matigilan. Bosu, takbo. May ingay. Nagmamadali niyang kinuha ito, at narinig ang malakas na sigaw ni Wang Lin sa labas. Tumingin siya sa direksyong iyon. Bagamat wala siyang makitang anumang ingay, naririnig niya ang sunod-sunod na mabilis na mga yapak. Alis! Walang pag-aalinlangan siyang lumabas. Ang nayong ito ay halos nalimas na nila, lahat ng mahahalagang bagay ay kinuha na. Sa sandaling ito, kahit ano paman, kailangan nilang umalis ng mabilis. Kung talagang isang malaking hukbo ng alien race ang dumating, mapapahamak sila. Kaya't isang grupo ng mga tao, hindi alam kung gaano karaming bagay ang isiniksik sa kanilang mga katawan, ang tumakbo para sa kanilang buhay. Ngunit ang mga yapak sa likuran ay papalapit ng papalapit, ang lupa ay bahagyang nanginginig pa nga. Lumingon siya, Su Chen, at sumulyap. Nakita niya sa likuran ang isang malaking hukbo ng alien race, tinatayang nasa 10,000. Putang ina, ninakawan lang natin ang isang ngayon, kailangan ba talagang ganito? Nagmura siya, Su Chen, binilisan ang takbo. Pagkatapos noon, kinuha niya ang mga sako mula kina Wang Lin at Wu Dao, inilagay sa kanyang storage ring. Isang grupo ng mga tao ang bumilis. Kung gaano sila kasaya kanina, ganoon naman sila kahirap ngayon. Ngunit mabuti na lang at ang hukbong iyon ay tila hindi sila ang hinahabol. Ang ingay ng paghabol ay papalayo ng papalayo, na parabang papunta sa ibang direksyon. Nakahinda na siya, Su Chen, ng maluwag. Kahit paano, mahirap para sa kanilang 2 paa na makipagkarera sa army of scaled horse beasts ng mga alien race. Pagod na ako.
Napaupo si Wang Lin sa lupa, basang-basa ng pawis. Si Lu Qingfeng at ang iba pa ay humihingal din, medyo takot pa rin ngayon. Mabuti na lang at hindi sila ang hinahabol ng hukbong ito ng alien race. Ngunit nang makita nila ang cultivation resources na siksik sa kanilang mga damit, mumisi sila, pakiramdam nila ay sulit na sulit ang biyaheng ito. Dapat sabihin, ang dala lang nila sa kanilang katawan ay katumbas na ng resources na ibinibigay ng akademya sa loob ng 3 taon. Ngumiti si Su Chen at nagsabi, bumalik muna tayo. Talagang marami tayong nanakaw na resources sa biyaheng ito, sapat na para sa matagal na panahon. Nang marinig ito, itinago ni na Lu Qingfeng at ng iba pa ang saya sa kanilang mga mata, nagmamadaling tumayo at nagtungo sa lumang lungsod. Nang makitang bumalik na sila sa lumang lungsod, si Mu Changfeng na naghihintay ay lumapit. Su Chen, kayo. Bago pa siya, Su Chen, makapagsalita, hindi na napigilan ni Wang Lin na i-report ang kanilang tagumpay sa pagkakataong ito. Sa biyaheng ito, nakapatay kami ng mahigit 40 nasa Qi Realm, halos 300 nasa Qi and Blood Realm. Pagkasabi nito, natigilan ang lahat ng mandirigma sa paligid, nanlaki ang kanilang mga mata, medyo hindi makapaniwala. Kayo lang na 11 o 20, nakapatay ng ganoon karaming alien race. Nagbibiro ba kayo? Talagang nakapatay kami ng ilang alien race na nakaw ng ilang resources. Itong mga ito, pakitulungan kaming presyuhan, brother mo. Pagkasabi nito, inilabas niya, Su Chen, ang ilang armas ng alien race at iba't ibang kakaibang bagay na sa tingin niya ay walang silbi. Ganoon din ang ginawa ni na Lu Qingfeng. Nakatambak ito sa lupa na parang maliit na bundok. Ang hindi kapanipaniwala ay sina Wang Lin at Wu Dao, pati kaldero ng alien race ay hindi nila pinalampas, sa loob pa nga ay may stewed alien race meat soup. Ang mga mandirigma ng lumang lungsod ay natulala. Nanlaki rin ang mga mata ni Mu Changfeng. Ang daming gamit, saan nyo nakuha yan? Kalmado siyang, Su Chen, nagsabi, nilimas namin ang isang nayon ng alien race. Ngunit ang mga salitang ito ay parang kidlat na tumama sa tainga ni Mu Changfeng. Hindi makapaniwalang tiningnan niya, Su Chen, at ang kanyang grupo. Kayo lang, na ganyan lang karami, ay nilimas ang isang nayon. Ang mga mandirigma sa paligid ay nanlaki na ang mga mata, tiningnan silang muli, Su Chen at grupo, puno ng dugo, labis na nabigla ang kanilang mga puso. Mabilis, napresyuhan na ang mga gamit na ito, kabuang 36,000 merit points. Nang marinig ito, medyo nagulat siya, Su Chen. Hindi niya inaasahang talagang may nakuha silang ilang mahalagang bagay. Hindi na sayang ang biyaheng ito. Dapat malaman na ang mga bagay na ito ay yung sa tingin lang nila ay walang silbi kaya ibinenta sa militar. Ang mga spirit medicine at iba pang cultivation resources, hindi nila kayang ilabas. Lalo na siya, Su Chen, mayroon pa siyang isang battle armor, tiyak na hindi maliit ang halaga. Ang 36,000 merit points ay mabilis na nailipat sa kanyang kamay. Si Lu Qingfeng at ang iba pang mga nakatatandang estudyante ay sobrang excited na gusto na nilang tumalon. Ito ay isang malaking numero. Ang pagnanakaw sa nayong ito ay sapat na para ipagmayabang nila ng matagal. Brother Mu, mayroon pa akong isang bagay, baka interesado ka. Pagkasabi nito, inilabas niya, Su Chen, ang mapa at direktang ibinigay kay Mu Changfeng. Kahit paano, kahapon ay hindi nag-atubili si Mu Changfeng na umalis sa DEBIS para pumunta sa Luocheng Technical Academy para tulungan siya, may malaki pa siyang utang na loob kay Mu Changfeng. Medyo naku-curious na kinuha ito ni Mu Changfeng. Pagtingin pa lang, ang ngiti sa kanyang mga mata ay agad na nanigas at nawala, napalitan ng bakas ng pagiging seryoso, naging seryoso ang kanyang mukha. Su Chen, saan mo nakuha ito? Ngumiti si Su Chen at sumagot, nahanap ko sa nayon ng alien race. Huminga ng malalim si Mu Changfeng, seryosong tiningnan siya, Su Chen. Napakalaga nito, magpresyo ka na. Matagal na silang nagbabantay sa DEBIS, ngunit wala silang kahit isang map of DEBIS, kaya napakapasibo nila. Kaya naman, ang halaga ng mapang ito ay halos masasabing walang katumbas. Ang mga tao sa tabi ay natigilan, hindi pa nila nakikitang ganito ang ekspresyon ni Marshal King Mu Changfeng. Lalo silang naku-curious kung ano ba talaga ito. Umiti siya, Su Chen, nang makahulugan, tiningnan si Mu Changfeng. Ang bagay na ito ay libre kong ibinibigay kay brother mo. Nang marinig ito ni Mu Changfeng, medyo natigilan siya. Hindi niya inaasahang sasabihin niya, Su Chen, ang mga salitang ito. Handa na nga siyang gumastos ng malaki. Ang bagay na ito ay hindi gaanong malaki ang silbi sa aking mga kamay, ngunit sa iyong mga kamay, iba na. Bukod pa riyan, tinulungan mo na ako ng malaki dati, brother mo. Kung magpepresyo pa ako, hindi na makatarungan. Nang marinig ito, bahagyang umiti si Mu Changfeng, pagkatapos ay walang bakas na itinago ang mapa. Umiti siya habang nakatingin sa kanya, Su Chen. Bata, mas malaki pa ito kaysa sa pabor na ginawa ko para sa'yo. Nagkatinginan silang dalawa at mumiti, wala nang sinabi pa. Pinangunahan na niya, Su Chen, ang iba paalis sa DEBIS. Subalit, nang paalis na sila sa DEBIS, sinabi sa kanya ni Mu Changfeng, sa susunod, kung mayroon kang anumang kailangan, tawagan mo lang ako ng direkta. Pagbalik sa paaralan, mabilis na kumalat ang kanilang magiting na tagumpay. Ang mga nakatatandang estudyante ay pinalibutan sila, nag-uusap ng masigla, puno ng paghanga. Sige na, anong ipinagmamayabang nyo?
Simula pa lang ito. Ngayon ay nayon, susunod ay mahalagang bayan, pagkatapos ay Royal City. Magtakda muna tayo ng maliit na layunin, sakupin ang isang Royal City. Ang mga salita niya, Su Chen, ay direktang nagpatulala kina Lu Qingfeng at sa iba pang mga nakatatandang estudyante. Balak lang sana nilang magmayabang ng kaunti, hindi nila inaasahang mas mayabang pa siya. Ano ba to? Magtakda ng maliit na layunin na sakupin ang isang Royal City. Putang ina, sinasabi bang kaya lang yan sakupin? Kaunting resources lang yan, ano ba yan? Huwag hayaang mabulag ang inyong mga mata ng kaunting kita sa harap nyo. Sabi niya, Su Chen, pagkatapos ay sinulyapan ang mga spirit medicine na siksik sa kanilang mga katawan, umiling. Wala akong interes sa resources. Isa sa mga nakatatandang estudyante ay natulala, naniga sa kinatatayuan matapos mabigyan ng ganitong pagyayabang, hindi alam kung bakit siya napunta roon. Tiningnan niya, Su Chen, ang nakatatandang estudyanteng ito at nagtanong, nga pala, may kailangan ka ba? Nang marinig ito, saka lang siya nakakilos. Mayroon, may malaking problema. May ilang aso mula sa Galaxy University ang humarang sa gate at nagtayo ng martial arts arena. Pagkasabi nito, agad na nagalit si Lu Qingfeng. Anong sitwasyon? Ang dumating ay isang foreign student ng Galaxy University, kasama ang ilang estudyante ng Galaxy University, nagbitiw ng mga mapanuksong salita, ininsulto ang Luochen Technical Academy na walang tao, lahat daw ay mga basura. Pagkatapos, umakyat sa entablado sina Old Wang at ang iba pa, ngunit nasugatan sila ng aso ng Galaxy University. Ngayon, ang pinakamalakas sa Luochen Technical Academy ay sina Gao Feng at Lu Qingfeng lang, pagkatapos ay ikaw na. Ngunit si Gao Feng ay malubha pa ang sugat at hindi pa gumagaling. Si Lu Qingfeng at ikaw naman ay pumunta sa Daebes. Walang tao sa Luochen Technical Academy. Ang ilang nakatatandang estudyante na umakyat sa entablado, paano sila magiging kalaban ng Galaxy University, isang first class na universidad? Sabi ni Wang Lin, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ang bagay na ito, 9 sa 10 ay kagagawa ng mga foreign students na yon. Tama, sila nga. Ang foreign student na galing sa Galaxy University ngayon ay tila pinsan o kung ano pa man ng foreign student natin dito. Ngayon, napakayabang na ng mga foreign students na yon, halos langit na ang tingin sa kanilang mga ulo, minumura pa ang ating mga tao na lahat daw ay basura. Lalo pang nagalit ang nakatatandang estudyante habang nagsasalita, kinamumuhian lang na hindi sapat ang kanyang lakas kaya napahiya lang siya. Walang sinabi si Su Chen, nagmamadali lang na naglakad patungo sa pangunahing gate. Sa sandaling ito, sa labas ng Luochen Technical Academy, sa isang pansamantalang itinayong martial arts arena, isang nakatatandang estudyante ng Luochen Technical Academy ang nakikipaglaban sa isang martial artist ng Galaxy University na nasa Key Realm 8 star. Ngunit ang matalasang mata ay makikita agad na ang tao ng Luochen Technical Academy ay hindi kalaban ng kabilang panig. Ang tao ng Galaxy University ay hindi siya direktang tinatalo, kundi nilalaro at iniinsulto siya. Hahaha, ang Luochen Technical Academy ay karapat-dapat niyang tawaging bottom-rank academy. Anong klaseng bagay ba ang tinuturo niyo rito? Walang hamon, mas mabuti pang magsara na kayo agad, huwag nang sayangin ang resources. Namumula ang mukha ng mga tao ng Luochen Technical Academy sa ibaba, ngunit namura sila nang hindi alam kung paano sumagot. Kahit paano, talagang hindi nila kayang talunin ang mga tao ng Galaxy University, at hindi rin sila maikukumpara sa kanila. Ngunit putang ina, kayong first class na universidad ay pumunta pa rito para harangan ang gate ng isang technical school, nagbitiw pa ng mga mapanuyang salita, napakawalang hiya. Sa kabilang panig, malakas na tumatawa ang mga tao ng Galaxy University. Sa pagitan ng 3 hanggang 5 estudyante ng Galaxy University, isang malaking maitim na lalaki ang nakaupo sa isang upuan, yakap-yakap pa ang isang estudyante ng Huaxia. Nanuya ang estudyante ng Galaxy University sa entablado. Basura! Sa ganyang kakayahan mo, nangahas ka pang umakyat dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? O kaya, lumuhod ka, yumuko ng ilang beses sa akin, tapos sumigaw ka ng malakas, ang Luochen Technical Academy ay nagtuturo lang ng mga basura. Maaari kitang bigyan ng magandang pagkatalo, ano sa tingin mo? Gusto ninyong mamatay? Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Gao Feng, direktang tumalon sa martial arts arena. Hoy, anong gusto mong gawin? Hindi pa tapos ang laban namin, gusto mo bang dalawa laban sa isa? Sabi ng aso ng Galaxy University, may bahid ng saya ang gilid ng kanyang bibig. Namumula ang mga mata ni Gao Feng, galit na sumigaw, si Old Wang ay nawalan na ng malay, wala na siyang lakas para lumaban. Putang ina mo, estudyante ka rin ng Huaxia, handa ka bang tulungan ang mga dayuhan para apihin ang sarili mong kababayan? Ngumisi ang aso ng Galaxy University. Haha, syempre estudyante ako ng Huaxia. Pero kayong mga basura, karapat-dapat ba kayong tawaging estudyante ng Huaxia? Hindi ba kayo natatakot na mapahiya ang Huaxia kapag sinabi nyo yan? Tungkol naman sa aso na sinasabi mo, anong panahon na ngayon at ganyan pa rin ang iniisip mo? Dapat umangat ang tao. Sa pagsunod kay Nick, makakakuha ako ng mas maraming resources, makakakuha ng mga bagay na hindi makukuha ng iba sa buong buhay nila.
Pagkatapos ng graduation, maaari pa akong sumama kay Nick sa Empire on which the sun never sets. Doon, pati hangin ay mas malinis kaysa rito. Ang mukha ng aso ng Galaxy University ay puno ng pagnanasa, hindi niya itinatago ang kanyang pagsipsip kay Nick at lalong hindi niya nararamdamang may mali siya. Pagkasabi nito, direktang natulala si Gao Feng sa galit, ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila ngunit hindi niya masabi. Ginagamit mo ang resources ng Huaxia para mag-cultivate. Pagkatapos ng graduation, hindi mo iniisip na suklian ang Huaxia sa pamamagitan ng paglaban sa mga alien race, kundi iniisip mong pumunta sa Empire on which the sun never sets. Sa sandaling ito, hindi napigilan ng isang tao mula sa Galaxy University sa ibaba na magsalita, Zhang Feng, anong pinagsasabi mo sa kanila? Ang nasa entablado ay si Zhang Feng. Tiningnan si Gao Feng, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung wala ng problema, bumaba ka na. Hindi pa tapos ang laban namin. Malamig na umiti si Zhang Feng, tiningnan si Old Wang na nawalan na ng malay, akmang papatayin si Old Wang. Tigilan mo. Ako na ang kumakatawan sa kanya para sumuko. Sinabi ni Gao Feng ang mga salitang ito. Para sa kanya, ito ay isang matinding pagpapahirap, ngunit hindi niya ito maiwasang sabihin. Kung hindi, mamamatay talaga si Old Wang sa martial arts arena. Sinipa ni Zhang Feng si Old Wang palabas, tiningnan si Gao Feng. Sige, kung gayon, ikaw naman ang susunod na hahamon sa akin. Nagmamadaling sinalo ng mga tao sa ibaba si Old Wang, galit na tiningnan si Zhang Feng, nang gigigil na punitin siya. Sabi ni Gao Feng at tumalon sa martial arts arena, hindi na ininda ang mga sugat sa kanyang katawan. Hindi niya kayang tingnan na iniinsulto ng ganito ang Luocheng Technical Academy. Ako ang susubok sa iyong kakayahan. Malakas na tumawa si Zhang Feng. Matagal na niyang napansin na may sugat si Gao Feng, ngunit wala siyang pakialam, direktang sumugod. Agad na sumiklab ang labanan. Ang mga galaw ni Zhang Feng ay malupit at tuso, bawat galaw ay nakamamatay, na para bang gusto niyang kitilin ang buhay ni Gao Feng. Basura, Gao Feng! Muling sumigaw ang mga foreign students, kumuha pa ng alak para magdiwang. Napaka-excited nilang sumisigaw. Ang ilang nakatatandang estudyante sa tabi ay hindi na makatingin pa, namumula ang kanilang mga mata at akmang susugod, ngunit hinarangan sila ng aso ng Galaxy University, malakas na nagsabing, kung magaling kayo, umakyat kayo sa martial arts arena. Pagkaraan ng ilang sandali, sa martial arts arena, unti-unting hindi na makayanan ni Gao Feng. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay muling bumukas, na naging sanhi ng pag-ubo niya ng sariwang dugo, agad na humina ang kanyang aura. Haha, Gao Feng, anong nangyayari sa'yo? Kakasimula pa lang, umuubo ka na ng dugo. Malakas na tumawa si Zhang Feng, ngunit hindi tumigil ang kanyang mga kamay. Sunod-sunod na mabilis na suntok ang tumama sa dibdib ni Gao Feng. Walang tigil sa pag-ubo ng dugo si Gao Feng, ngunit wala siyang lakas para lumaban, nanlaki ang kanyang mga mata. Sinabi ko na sa inyo, lahat kayo ay basura. Muling sinuntok ni Zhang Feng si Gao Feng hanggang matumba ito, ngunit hindi niya hinayaang mahulog si Gao Feng sa martial arts arena. Ang pinakamatandang estudyante ay ganito lang pala. Hindi ka luluhod. Gusto kong makita kung gaano katigas ang iyong mga buto. Pagkasabi nito, umakma si Zhang Feng na babaliin ang mga binti ni Gao Feng. Subukan mong galawin siya. Sa sandaling iyon, isang galit na sigaw ang umalingaw-ngaw, kasabay nito ang isang napakatulis na sword aura. Mua! Nasa entablado na, nasa entablado na. Sa sandaling baliin ang kanang binti ng Student Council President, sa wakas ay lumabas na siya, Su Chen. Subukan mong galawin siya. Ang galit na sigaw ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Pagkatapos noon ay isang napakatulis na sword aura ang humaginit, direktang pumutol sa kilos ni Zhang Feng. Nang makita ito, halos lumuwa ang mga mata ni Lu Qingfeng. Sumugod siya sa martial arts arena, handang makipagpatayan kay Zhang Feng, ngunit pinagsabihan siya ni Su Chen na bumalik. Dahil alam niyang, Su Chen, hindi kalaban ni Lu Qingfeng si Zhang Feng. Kalmado ang boses niya, Su Chen, ibalik mo si Gao Feng dito. Ako na ang tatanggap ng pagkatalo para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kahinahunan na iyon ay nakatago ang isang napakatinding intensyong pumatay. Malamig na ngumiti si Zhang Feng at nagtanong, sino ka? Anong karapatan mong tanggapin ang pagkatalo para kay Gao Feng? Hindi ko pa naririnig na may lumitaw na ganyang klaseng sword master sa Luocheng Technical Academy. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, sabi niya, Su Chen. Naibaba na ni Lu Qingfeng si Gao Feng na malubha ang sugat at halos huling hininga na lang. Nang makitang dumating na sila, Su Chen at mga bagong estudyante, lahat ng nakatatandang estudyante ay halos lumuwa na ang mga mata, namumula ang kanilang mga mata. Hindi maganda ang kanilang talent, talagang hindi sila maikukumpara sa mga henyong ito. Ngunit ang talent ba ay isang bagay na maaari nilang pagpasyahan? Kung maaari lang, sino ba namang hindi magnanais na maging isang Heaven's Chosen na may sukdulang talent? Ang talent ang nagsasala sa mga henyo at karaniwang tao, ngunit hindi nito nasasala ang mga basura. Sabi niya, Su Chen, nakatayo na sa martial arts arena. Umugong ang Dragon Abyss Sword, na tila nararamdaman ang kanyang matalim na intensyong pumatay.
Hindi maganda ang aming talent, ngunit lahat kami ay nagsisikap, ginagawa ang lahat ng aming makakaya para labanan ang mga alien race, protektahan ang Huaxia. Mas mabuti pa kaysa sa ilang mga tao na gumagamit ng resources ng Huaxia para mag-cultivate, tapos ay nagiging aso ng mga Western Devils, tama ba? Kahit gaano pa kaganda ang talent, aso lang din sila ng iba. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ng inyong mga ninuno kung malalaman nilang ang dugot laman na ipinundar nila noon para itayo ang Great Wall at paalisin ang mga mananakop para iwanan ang lahi para sa Huaxia ngayon, ay nagiging aso na ng mga inapo ng mga mananakop noon. Ang mga salita niya, Su Chen, ay nagpapangit sa mukha ni Zhang Feng at sa isang iglap ay hindi niya alam kung paano sumagot. Ang dami mong satsat. Ang mga tao lang ba ng Luocheng Technical Academy ang marunong magsalita? Subalit, pagkasabi pa lang niya nito, isang napakalakas na sword momentum ang bumulusok patungo kay Zhang Feng. Ngunit hindi siya, Su Chen, kumilos ni hindi gumalaw. Pero ang matalim at napakalakas na sword momentum pa lang sa kanyang katawan ay nagparamdam na kay Zhang Feng ng matinding pressure, na para bang hindi mabilang na matatalim na espada ang gustong tumagos sa kanya. May kaunting pagkagulat din sa mga mata ni Zhang Feng. Ito ay sword momentum. Kung sword aura lang, matatanggap pa niya, maintindihan. Ngunit ang sword momentum ay medyo nakakatakot na. Sino ka ba talaga? Sa talent mo, bakit ka lumitaw sa basurang technical school na ito? Nang marinig ito ni Su Chen, nanuya siya. Ako'y isang basura lang, paano ako magiging karapat-dapat na maalala ng isang Heaven's Chosen na tulad mo? Pagkasabi nito, isa na namang nakakatakot na sword aura ang pumailan lang sa langit. Ang sword key ay kumalat sa buong martial arts arena. Ito ang unang beses na ginamit niya ang kanyang buong lakas, hindi dahil nag-aalala siyang hindi niya matatalo si Zhang Feng, kundi dahil gusto lang niyang magpasikat. Gusto pa sanang lumaban ni Zhang Feng, ngunit isang malaking isda na nabuo mula sa sword aura ang sumunod sa agos ng sword key at dumating. May bahid ng sindak sa mga mata ni Zhang Feng, at higit pa roon ay hindi makapaniwala. Naramdaman niya ang panganib mula sa isang taong nasa Key Sea Realm 2nd Star. Mas tiyak, naramdaman niya ang aura of the God of Death. Sumusuko ako. Likas na sumigaw si Zhang Feng. Kakasimula pa lang, wala pang isang dalaw, sumuko na siya. Kahit gaano pa siya hindi sang-ayon, kahit gaano pa siya hindi makapaniwala, wala na siyang magagawa, ang buhay ang pinakamahalaga. Ngunit tila hindi siya, Su Chen, narinig wala siyang balak tumigil. Natakot si Zhang Feng, talagang natakot. Tila nabasa niya ang nasa isip ni Su Chen. Tumalikod siya at akmang tatalon palabas ng martial arts arena. Ngunit pagtayo pa lang niya, direkta siyang nilamon ng malaking isda. Isang walang katapusang sword momentum ang umikot. Sa isang iglap lang, nadurog si Zhang Feng hanggang maging pira-piraso, dugo ang tumilamsik kung saan-saan. Nakatayo siya, Su Chen, sa martial arts arena, isang kamay ang may hawak na espada, ang kanyang mga mata ay puno na lang ng walang katapusang lamig. Ang mga tao ng Galaxy University ay natulala, naniga sa kinatatayuan. Pati si Nick ay kumunot ang noo at tumingin. Alam na alam nila ang lakas ni Zhang Feng, ngunit ngayon ay pinatay siya ng isang tao mula sa Luocheng Technical Academy gamit ang isang espada, ang kanyang mga buto ay nadurog hanggang maging pira-piraso. Putang ina mo, nangahas kang patayin ang tao ng aming Galaxy University. Tanong ng isang lalaking estudyante ng Galaxy University, mayroon siyang cultivation na Key Sea Realm Nid Star. Malamig siyang, Su Chen, nagsalita, walang bahid ng emosyon ang kanyang mga mata. Pinatay ko na. Kung hindi ka sang-ayon, umakyat ka rito para mamatay. Hanggat mangangahas silang umakyat sa entablado, mangangahas akong pumatay. Sumuko na siya, pero kumilos ka pa rin. Ito ay paglabag sa mga patakaran. 3 beses siyang, Su Chen, nagtanong ng sunod-sunod. May ebidensya ka ba? Saan ka umaasa para sabihing sumuko na siya? May ebidensya ka bang magpapatunay? Direktang napipi ang taong ito, wala siyang ebidensya. Ni hindi nga siya tumitingin sa martial arts arena, malabo lang na parang narinig niya ang dalawang salitang, sumusuko, ngunit hindi talaga siya sigurado. Nagmamadaling tumayo ang mga foreign students at nagsabi, narinig naming lahat. Sinabi na ni Zhang Feng na sumusuko na siya. Walang sinuman ang inaasahan na ganoon siya, Su Chen, kabangis. Isang galaw lang, pinatay na niya ang estudyante ng Galaxy University, at napakalupit pa ng kanyang pamamaraan. Ganoon ba? Nagtanong siya, Su Chen, pabalik, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo, na nagpatakot sa mga foreign students na ito na hindi na nangahas pang magsalita. Sumigaw ang mga tao ng Luocheng Technical Academy, bakit hindi namin narinig? Kami mismo ang magpapatunay. Hindi sinabi ni Zhang Feng na sumusuko na siya. Nang makitang ganoon siya, Su Chen, kabangis, direktang pinatay si Zhang Feng. Lahat ng kahihiyan ay sa wakas ay nailabas na sa sandaling ito, excited na sumigaw, kung hindi ka tumayo, ngayon, ang Luocheng Technical Academy ay talagang mapapahiya ng husto. Hindi na siya, Su Chen, nakipagsalitaan pa sa kanila. Sa halip, tumayo siya sa martial arts arena, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo na nakatuon sa mga tao ng Galaxy University. May mga ngahas bang umakyat dito para sa isang laban?
Pagkasabi nito, isa na namang mas malakas na aura ang pumailan lang sa langit. Hindi niya, Suchen, itinago ang kanyang pangungutya. O baka naman ang inyong Galaxy University ay ganito lang ang kakayahan. Nang marinig ito, naging pangit ang mukha ng mga tao ng Galaxy University, agad na nagalit. Ako na. Sa tabi ng malaking maitim na lalaki, isang babaeng nakaitim na damit ang tumalon sa martial arts arena. Malinaw ang pagmamataas sa kanyang mga mata, may postura ng isang nakatataas na tumitingin mula sa itaas, may bahid ng pagwawalang bahala. Shen Qing, ipinakilala ng babae ang kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay malamig na sumulyap sa kanya, Suchen, bago magsalita. Mayroon kang ang kaunting kakayahan. Nagawa mong maunawaan ang sword momentum sa isang technical school. Sa ganyang talent, bakit ka pumapayag na manatili sa isang basurang technical school? O kaya ganito, umalis ka sa Luocheng Technical Academy at mag-enroll sa Galaxy University. Nandyan si Nick, hindi mahirap para sa iyo na matagumpay na makapasok sa Galaxy University. Ngunit ang kondisyon ay dapat kang sumunod kay Nick pagkatapos. Nagsalita ang babaeng estudyante na para bang napaka-ordinaryong bagay lang ang sinasabi niya, na tila may kaunting pagbibigay limos pa. Haha, sino ka bang leche ka? Noong hinahanap ako ni Leng Mengqiu, nag-alok ng mataas na presyo para kunin ako, hindi pa rin ako pumunta sa Galaxy University. Sino ka bang leche ka para sabihing sumunod ako sa hayop na yan? Kahit siya pa ang sumunod sa akin, kasusuklaman ko pa siya. Satsat lang yan, sino ba namang hindi marunong? Pero minsan, madaling gawing katatawanan ang sarili. Natural na hindi naniwala si Shen Qing sa kanyang, Suchen, mga salita. Sinong matinong tao ang tatalikuran ang isang first class na universidad para pumili ng isang ghost university? Siguro pagkatapos mong makapasok sa Luocheng Technical Academy, nakakuha ka ng kaunting swerte tapos nagyayabang ka lang. Iray, huwag kang hindi maniwala, putang ina. Kahapon, yung matanda mula sa Council of Elders ay pumunta pa rito para kunin si Brother Chen, pero tinanggihan lahat ni Brother Chen. Huwag mong tanungin kung bakit tumanggi si Brother Chen, dahil mabait si Brother Chen. Hindi tulad ng iba si Brother Chen, pati ninuno kayang kalimutan, paano pa kaya asahan mong marunong silang tumanaw ng utang na loob? Hindi napigilan ng isang tao mula sa Luocheng Technical Academy na magsalita. Kahapon, nasaksihan nila mismo. Kung pumayag lang siya, Suchen, huwag nang sabihin ang Galaxy University, maaari siyang direktang pumunta sa Imperial Sect. Isang daang zang na Sea of Qi na nagdulot ng lightning tribulation, isang bagong estudyanteng kadarating pa lang ay naunawaan na ang sword momentum. Isa lang sa mga ito ay sapat na para direktang makapasok sa Imperial Sect, pwede ba? Nang marinig ito ni Shen Qing, malakas siyang tumawa, pakiramdam niya ay sobrang katawa-tawa. Ang mga tao mula sa Council of Elders ay pupunta sa isang technical school para kumuha ng tao. Makatuwiran ba ito? Hindi marunong gumawa ng kwento, nakakaawa rin. Sige na, wala akong patakaran na hindi lumalaban sa babae. Kumilos ka na. Malamig siyang, Suchen, nagsalita, ayaw nang makipag-usap pa sa utak-biyan na ito. Pagkasabi nito, agad na naging seryoso ang mukha ni Shen Qing. Sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang punyal, agad na sumugod patungo sa kanya, Suchen. Ang kanyang mga galaw ay malupit at tuso, at mayroon siyang cultivation na Qi Realm Mint Star. Gayunpaman, madali siyang, Suchen, nakipagsabayan, walang bahid ng pagkasindak. Sumaksak ang Dragon Abyss Sword. Pagkatapos noon ay isang nakakatakot na sword momentum, pumailan lang sa langit, may kasamang walang kapantay na lakas. Unang beses naramdaman ni Shen Qing ang sword momentum, medyo nagulat din siya. Ang sword momentum na ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya, ngunit hindi pa sapat para talunin siya. Si Zhang Feng kanina ay namatay dahil sa kapabayaan, ngunit hindi siya gagawa ng ganoong kababang pagkakamali. Talagang napakalakas mo, ngunit sa kasamaang palad, ako ang nakaharap mo kaya talo ka na. Napakakumpiyansa ni Shen Qing sa sarili. Isang malamig na aura ang agad na bumalot sa kanyang, Suchen, buong katawan. Sa isang iglap sumugod na siya. Nang makita ito, lalo pang hindi naging magalang si Suchen. Agad niyang ginamit ang Violent Flame Demon. Agad na tumaas ang kanyang aura. Isang malakas na saksak ng espada. Biglang nagbago rin ang mukha ni Shen Qing. Ang saksak na ito ni Suchen ay nagparamdam sa kanya ng aura of the God of Death. Nanlamig ang kanyang likod, malamig na pawis ang tumulo. May sasabihin sana siya, ngunit natuklasan niyang napapalibutan siya ng nakakatakot na sword momentum. Hindi siya makapaglabas ng kahit kaunting tunog. Natakot siya, nanginig, nagpapanik na gustong umiwas, ngunit sa sumunod na segundo ay direkta siyang dinurob ng kanyang, Suchen, sword aura, isang tilamsik ng dugo ang sumabog. Hanggang sa mamatay si Shen Qing, hindi niya naintindihan kung ano talaga ang nangyari. Siya ay isang henyo ng Galaxy University, may magandang kinabukasan, at nakarelasyon pa ang isang elite na tulad ni Nick. Bakit siya namatay? Susunod. Malamig pa rin nagsalita si Suchen. Sa Dragon Abyss Sword ay tila may isang patak pa ng dugo, na may kaunting pangungutya. Ang mga foreign students sa ibaba ay tuluyan ng natulala. Anong klaseng halimaw ba talaga siya, Suchen? Paano siya naging ganoon kalakas?
Kung sa huli ay talagang mananalo siya, sa ugali niya, ang unang gagawin niya ay tiyak na hahanapin sila para singilin. Nang maisip ito, kumunot ang noo ng mga foreign students na ito, hindi alam kung ano ang iniisip. May isang tahimik na pumasok sa akademya. Bosu! Bosu! Ang ibang mga estudyante ay sobrang excited, sumisigaw. Sa sandaling ito, napakadakila ng imahe niya, Suchen, sa kanilang mga puso. Ito ang unang beses na naramdaman nila ang lubos na paghanga sa isang bagong estudyante, lubos na sumusuko, ito ay pagsuko mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang ibang mga nakatatandang estudyante ay puno ng pananabik ang kanilang mga mata, mas tiyak, ito ay pagnanasa sa lakas. Ang mga tao ng Galaxy University ay unang beses ding binigyan ng seryosong pansin si Suchen. Walang sinuman ang inaasahan na ganoon siya kalakas, sunod-sunod na pinatay ang dalawa sa kanilang mga tao, at napakalupit pa ng kanyang pamamaraan. Bata, sino ka ba talaga? At nangahas kang patayin ang mga tao ng aming Galaxy University. Tumingin din si Nick sa kanya, Suchen. Malakas siyang, Suchen, sumagot, malamig na ngumiti. Pinatay ko, ano ngayon? Kung hindi ka sang-ayon, umakyat ka rito, tingnan natin kung mangangahas akong patayin ka. Kung takot ka na, lumuhod ka, humingi ng paumanhin sa gate ng Luocheng Technical Academy, tapos sumigaw ka ng ilang beses, ang Galaxy University ay hindi kasing galing ng Luocheng Technical Academy. Ang bagay na ito ay ituturing kong hindi nangyari. Ang malinaw na pang-insultong ito niya, Suchen, ay nagpagalit sa lahat ng tao ng Galaxy University. Napakalaki ng iyong bibig. Ang aming Galaxy University ay hindi kasing galing ng inyong Luocheng Technical Academy. Karapat-dapat ba kayo? Kung hindi kayo sang-ayon, umakyat kayo rito para sa isang laban. Huwag kayong parang babae na marunong lang magsalita. Malakas ang kanyang, Suchen, aura habang nanunuya. Kung takot na kayo, sabay-sabay na kayong umakyat. Ang mayabang na mga salitang ito ay talagang hindi na matiis ng mga tao ng Galaxy University. Sumugod sila, ngunit pinigilan sila ni Nick na tumayo pagkatapos ay tumingin sa kanya, Suchen. Matapos magtanong sa karamihan at malaman ang kanyang pangalan, nagsalita siya. Suchen, hinahangaan kita. Hanggat handa kang umalis sa impyernong lugar na ito at sumunod sa akin, madadala kita sa empire on which the sun never sets, bibigyan kita ng napakataas na posisyon. Ito ay isang trato na hindi mo makukuha sa huwaksya. Talagang naantig na si Nick. Ang kanyang, Suchen, sword technique ay nagpagulat sa kanya, labis siyang nasorpresa. Umalis ka sa harap ko, putang ina. Utak biya. Anong pinagyayabang mo, putang ina? Hindi na niya, Suchen, matiis pa, direktang nagmura. Gusto pa siyang gawing aso, ano ba ang iniisip nito? Nang makita ito, ang aso ng Galaxy University sa tabi ay labis na naiinggit. Ito ang unang beses na nakita niyang si Nick mismo ang nag-imbita ng tao. Dapat malaman na noon, sila ay kailangang gumawa ng lahat ng paraan para magmakaawa, lumuhod pa nga sa harap ni Nick at magbayad ng malaking halaga para lang makuha ang pagkakataong ito. Ngunit ngayon, ganoon siya, Suchen, kawalang galang. Naiinggit sila sa kanilang puso at kasabay nito ay nagagalit. Suchen, kilala ko ba ang iyong mga ninuno? Kung lalaban, laban. Kung hindi, umalis ka na, putang ina. Anong tinatahol mo? Talagang nagalit na siya, Suchen. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan. Isang kagalang-galang na Heavens Chosen ng Galaxy University, bakit ganoon kahina ang kanyang gulugod, walang kahit kaunting dignidad. Bilang resulta, pagkasabi pa lang niya, Suchen, nito, isang tao mula sa Galaxy University ang tumalon sa martial arts arena. Ako na, Suchen. Talagang napakayabang mo. Hinding-hindi mo malalaman ang agwat sa pagitan ng Luocheng Technical Academy at Galaxy University. Kumunot ang noo ni Nick at nagsalita. Sabay-sabay na kayong pumatay sa kanya. Ang iba, bagamat medyo nagulat, ay hindi nangahas na hindi sumunod. Ngunit ang umakyat sa martial arts arena para gulpihin siyang mag-isa ay talagang medyo hindi masabi. Hindi ba't sinabi na niya? Kung gayon, bigyan natin siya ng kasiyahan. Pagkasabi nito, hindi na nagsalita pa si Nick, nagpatuloy sa pagyakap at paghaplos sa malaswa at hubad na babae. Nang makitang ganoon si Nick, hindi na sila nangahas pang magsalita pa, sabay-sabay na tumalon sa martial arts arena. Sa isang iglap, 5 tao mula sa Galaxy University ang humarap sa kanya, Suchen, mag-isa. Putang ina, wala na talagang kahihiyan. Ang Galaxy University ba ay nagtuturo lang ng mga walang hiyang leche? Kung magaling kayo, solo-solo. Ano ba yan kung sabay-sabay kayong lahat? Boso na ang nagsabing sabay-sabay kayong umakyat, tapos sabay-sabay nga kayong umakyat. Kung sinabi niyang kumain kayo ng tae, kakain ba kayo? Sa panig ng Luocheng Technical Academy, lahat ay nagmumura, nanggigigil na gustong tumalon sa martial arts arena para tulungan siya, Suchen, ngunit pinigilan sila niya, Suchen. Sinabi mo na yan, kung gayon, bibigyan ka namin ng kasiyahan. Walang hiyang sinabi ng mga tao ng Galaxy University, at talagang naghahanda ng kumilos ng sabay-sabay. Lahat sila ay nasa Kisirium 8-star o 9-star na cultivation, habang siya, Suchen, ay nasa Kisirium 2nd star lang.
Ngunit sino pa ba ang mga ngahas na ituring siyang isang Kisi Realm second star ngayon? Ang dalawang nauna ay namatay na ng walang pag-aalinlangan. Malamig lang nang umiti si Nick. Kung ayaw mong maging aso ko, kung gayon, mamamatay ka na lang. Bahagyang umiti si Suchen, ngunit ang kanyang tono ay walang bahid ng kakulangan sa pangungutya. Haha, ito pala ang Galaxy University. Talagang napatingin ako sa inyo sa ibang paraan. Hindi ko alam kung sasabihin kong kumain kayo ng Thai, kakain kaya kayo. Anong silbi ng pagsasalita lang? Nasa martial arts arena na tayo, buhay o kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. Hindi ba't napakayabang mo? Kung magaling ka sa labang ito, hindi pwedeng sumuko hanggang sa mamatay ang isa. Sabi ng isang tao mula sa Galaxy University. Pangunahin, nag-aalala kami na baka mamaya, kapag hindi mo na kaya, tatakbo ka. Sa martial arts arena, maaari ka nilang direktang patayin. Ngunit kung bababa ka sa martial arts arena o susuko ka, at kumilos pa rin sila, baka madamay pa ang mga guro ng Luocheng Technical Academy. Huwag mong isipin na hindi sila lumalabas ngayon, ngunit sa katotohanan, lihim na silang nagmamasid. Natigilan siya, Suchen, sandali. Nag-aalala siya kung masyadong iba kung gagamitin niya ang Huit Buthinli. Sino ba namang mag-aakala na direktang sasabihin ng mga tao ng Galaxy University ang ganoon? Kung gayon, hindi na siya masisisi. Kumunot ang noo ni Wang Lin, laging pakiramdam niya ay may mali. Talagang napakagaling niya, Suchen, ngunit ang ganitong pormasyon ay hindi rin maaaring maliitin. Pinapaatras pa sila ni Suchen. Biglang naalala ni Wang Lin ang nangyari dati sa Daebase. Muntik na siyang patayin ng gagong ito. Umatras na tayo. Nagmamadaling sabi ni Wang Lin nanlaki ang mga mata ni na Lu Qingfeng at Wu Dao kay Wang Lin sa ganitong kahalagang sandali. Hindi nila siya, Suchen, matutulungan, ngunit tiyak na hindi sila maaaring umatras. Putang ina, isipin yung mabuti. Noong nilimas natin ang nayon sa Daebase, wala siyang, Suchen, pakialam sa kanila. Talagang natakot na si Wang Lin, direktang lumayo. Unang natigilan si na Lu Qingfeng at Wu Dao, pagkatapos ay biglang nakakilos. Sa itsurang ito niya, Suchen, mukhang talagang gagamitin niya ang bagay na yon. Atras! Atras! Lahat kayo, putang ina, atras lahat. Talagang nag-aalala na si Lu Qingfeng, sumisigaw hanggang pumiyok. Sa sandaling ito, sa martial arts arena, talagang inilabas na niya, Suchen, ang Huit Buthinli. Nang lumitaw ang maliit na itim na perlas, lihim na nagmura si Wang Lin, lumayo ng husto. Sa Daebase, naapektuhan na siya, mayroon na siyang psychological trauma. Gayunpaman, ang mga estudyante ng Galaxy University sa martial arts arena ay hindi talaga alam kung ano ito. Gaano ba kapanganib ang isang bagay na kasing laki lang ng mata ng dragon? Ngunit nang makitang mabilis na umatras ang mga tao ng Luocheng Technical Academy, medyo naguluhan din sila. Ang takot sa hindi alam na ito ay nagpapahirap sa kanilang kalooban. Sa katotohanan, ang mga tao ng Luocheng Technical Academy ay labis ding naguguluhan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngunit pagkatapos noon, nakakilos ang mga foreign students. Tiyak na sinasadya ng mga tao ng Luocheng Technical Academy na makipagtulungan sa kanya, Suchen, lumilikha ng psychological pressure, naghahasik ng takot sa kanila. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, umisi si Suchen ng masama, inihagis ang Huit Buthinli sa kanyang kamay, pagkatapos ay hindi na lumingon pa, tumalon palabas ng martial arts arena at tumakbo. Ito na yata ang pinakamabilis niyang takbo sa buong buhay niya, walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Putang ina! Agad na nagmura ang mga tao ng Galaxy University. Sinabi ng hindi tatakbo, hindi susuko. Putang ina mo, tumalikod ka agad, walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Bilang resulta, pagkasabi pa lang nila nito, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang Luoshan ay tila bahagyang yumanig. Isang malaking mushroom cloud ang umangat, alikabok ang lumipad, apoy ang nagliliyab ng walang tigil. Ang mga estudyante ng Luocheng Technical Academy ay natakot hanggang matulala, naniga sa kinatatayuan, puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ano ba talaga ang ginawa niya? Putang ina, pati gate ng paaralan ay pinasabog na. Kasabay nito, sa loob ng Luocheng Technical Academy, ilang aura ang biglang lumitaw. Tiningnan ang apoy na umaabot sa langit, natulala ang mga guro. Ano ba talaga ang nangyari? Kontrolin ang apoy. Nagmamadaling sabi ng isang guro, mabilis na ginamit ang kanyang lakas, nagmamadaling pinakalma ang puwersang ito. Kung hahayaan lang ito, baka magkaroon ng malaking lindol sa Luoshan. Nagtago siya, Suchen, sa isang ligtas na lugar, sumilip. Bakit parang hindi ganoon kalakas sa Daebase? Mabilis, matapos kumilos ang ilang guro sa Marquis Realm, sa wakas ay napakalma na rin ang natitirang lakas. Nawala ang alikabok. Ang martial arts arena ay matagal nang hindi alam kung nasaan na. Sa lupa ay may isang malaking hukay na mahigit 30 metro ang diametro, umuusok pa rin ang itim. Tungkol naman sa 5 estudyante ng Galaxy University, wala nang natirang kahit pira-piraso. Ang isang Huit Buthinli ay kayang pasabugin hanggang mamatay ang isang martial artist sa Key Realm Ninth Star, sapat na para ipakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito.
Ngunit ang mga tao ng Galaxy University ay walang kahit kaunting paghahanda, direktang hinarap ang Huitbo Thinly, kaya natural na wala nang natirang kahit pira-piraso. Matapos mawala ang alikabok, lumitaw din dito si Feng Yu na maitim ang mukha. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay tumingin sa kanya, Su Chen. Su Chen, lumapit ka rito sa akin. Putang ina mo, anong bagay ang inilabas mo? Pinasabog mo silang 5 hanggang madurog. Sige na nga, putang ina mo, pati gate ng sarili nating paaralan pinasabog mo pa. Nang marinig ito ni Su Chen, lumapit siya na medyo nahihiya. Hindi ko rin inaasahan na ganoon kalakas ang bagay na ito. Kinamot niya, Su Chen, ang kanyang ulo, na parabang talagang hindi niya alam ang lakas ng Huitbo Thinly. Sige na, bigyan mo ako ng mukha. Gate lang naman yan, di ba? Sa sandaling ito, lumapit si Wang Lin at nagsabi, ngumingiti ng alanganin. Boss Su, noong nasa The Abyss kami at nilimas ang nayon ng alien race, pati ako pinasabog niya. Sinipa ni Feng Yu si Wang Lin hanggang matumba ito. Sino ka bang leche ka para bigyan kita ng mukha? Ngunit sa sumunod na segundo, natigilan si Feng Yu. Sa The Abyss, nilimas mo ang isang nayon ng alien race. Karaniwan lang. Napaka-humble niyang, Su Chen, sinabi, ngunit ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig ay mas malaki pa kaysa kay si Feng Yu at ang iba pang mga guro ay natulala. Sa isang iglap ay nakalimutan pa nga nila ang tungkol sa pinasabog na gate ng paaralan. Su Chen, bigyan mo ako ng paliwanag. Ang dami mong pinatay na tao ng aming Galaxy University, dapat bigyan mo ako ng paliwanag. Tumayo si Nick. Siyempre, hindi dahil sa galit siya sa pagkamatay ng mga tao ng Galaxy University. Nagagalit siya dahil pinatay ang kanyang mga alagad, ito ay isang malaking sampal sa kanyang mukha. Kung aalis lang siya ng ganito, siya ang mapapahiya. Galit na nagsalita si Nick. Bagamat nasa Kisi Realm 7 star lang siya, sa pagharap sa isang grupo ng mga guro at sa diyan ng Luocheng Technical Academy, wala siyang kahit kaunting takot. Siya ay isang marangal na foreign student. Direktang sumugod si Wudao at nagsabi, anong tinatahol mo dyan? Bago umakyat sa martial arts arena, malinaw nang sinabi, buhay o kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran hanggang sa mamatay ang isa bago matapos. Sinabi na rin ng inyong mga tao, pwede ring marami laban sa isa, pinapayagan kayong gumamit ng kahit anong paraan. Bakit ngayon gusto niyong bawiin ang sinabi niyo? Wala na talagang kahihiyan. O baka naman ang inyong empire on which the sun never sets ay puro mga walang hiyang ganyan. Napakatalas ng dila ni Wudao, namura niya si Nick hanggang hindi makapagsalita. Ang mga salita ay nasa dulo na ng kanyang dila ngunit hindi niya alam kung paano magsimula. I-report ko ito sa Galaxy University. Ang mga tao ng inyong Luocheng Technical Academy ay walang martial ethics. Sumigaw si Nick, talagang galit na galit. Ngunit kung sasabihin sa kanyang lumaban kay Su Chen, talagang hindi siya mangangahas. Huwag nang sabihin pa ang nakakatakot na armas ni Su Chen, ang sarili niyang lakas pa lang ay sapat na para madaling patayin ang isang nasa Kisi Realm Ninth Star. Bukod pa riyan, ayon sa mga sinabi ng kanyang mga alagad, talagang nangangahas ang taong ito na patayin sila. Nang marinig ito, dinilaan ni Su Chen ang kanyang labi. Uy, hindi ka ba naapektuhan? O gusto mo bang maglaban ulit tayong dalawa? Ang kanyang tono ay may kaunting pakiramdam na hindi pa siya tapos pumatay. Ye! Matapos patumbahin ang 5 foreign students sa isang iglap, tiningnan niya, Su Chen, si Nick nang may pangungutya. Uy, hindi ka ba naapektuhan? O gusto mo bang maglaban ulit tayong dalawa? Nang marinig ito, natakot si Nick at umatras ng ilang hakbang. Natural na hindi siya nangahas na kumilos laban sa kanya, Su Chen. Ang kanyang mga aso ay naayos na niya, Su Chen. Ang kanyang lakas ay nasa Kisi Realm 7 star lang. Sa pagharap sa kanya, Su Chen, halos wala siyang tsansang manalo, lalo na't mayroon pang ganoong nakakatakot na armas si Su Chen sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, lumabas din si Lu Qingfeng, may bahid ng pangungutya sa kanyang mga mata. Kanina pa malinaw na sinabi, walang tigil hanggat hindi namamatay ang isa. Ngayon, patay na ang inyong mga tao. Gusto niyong i-report sa Galaxy University? Kahit pumunta pa kayo sa Council of Elders, wala ring silbi. Kayo. Ako'y taga-imperyo, ang araw ay hindi kailanman lumulubog, sa aking katawan ay dumadaloy ang marangal na dugo. Galit na galit si Nick, ngunit hindi nangahas sumulong. Nakakainip. Marangal o hindi marangal, ano ba yan? Ang Luocheng Technical Academy ay nakapatay na ng ilan. Malamig na umiti si Wang Lin, direktang tinamaan ang kanilang masakit na punto. Gusto pang magsalita ni Nick, ngunit naramdaman na niya ang intensyong pumatay ni Su Chen. Kung makangahas pa siyang magsalita, baka hindi na naman siya, Su Chen, magsasalita ng martial ethics. Nang maisip ito, galit na tiningnan ni Nick si Su Chen, pagkatapos ay tumalikod at akmang aalis. Sa sandaling ito, sa loob ng Luocheng Technical Academy, isang lalaking bugbog sarado ang tumakbo palabas, mukhang nag-aalala. May problema. May problema. Boss Su, may problema sa Student Union. Nang marinig ito ni Su Chen, kumunot ang kanyang noo. Anong problema ang maaaring mangyari sa Student Union? Yung mga lecheng Western Devils na yon.
Samantalang wala kayong lahat sa labas, hayagan silang pumasok sa student union, ninakaw lahat ng cultivation resources ng ating union. Tigil! Nang marinig ito, agad siyang, Suchen, sumigaw. Isang nakakatakot na sword momentum ang agad na bumalot kay Nick. Putang ina, sa harap ko pa naglalaro ng Feint to the east, attack to the west. Putang ina mo, gusto mo bang mamatay? Nagalit siya, Suchen. Tiyak na si Nick ang nasa likod nito. Gusto sanang magpaliwanag ni Nick, ngunit huli na ang lahat. Agad siyang, Suchen, kumilos. Ilang sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Ang kanyang maitim at matabang mukha ay direktang namaga. Hindi pa man nakakapagsalita, bumagsak na naman ang kamao niya, Suchen. Naging black-eyed panda si Nick. Ilang taon na siyang nasa Huaxia, ito ang unang beses na nabugbog siya. Nagmura ang babaeng estudyante sa tabi niya, anong ginagawa mo? Wala tayo sa martial arts arena. Ngunit bago pa siya makakilos, si Nick ay nabugbog na hanggang magmukhang ulo ng baboy, hindi makagalaw. Gayunpaman, nang marinig niya, Suchen, ang sinabi ng babae, malamig siyang umiti. Sino sa inyo ang nakakita sa akin na binugbog ang maitim na to? Hindi ko nakita. Tama, sino ba ang bumugbog sa kanya? Nagmamadaling sumagot si Wang Lin at Wu Dao. Ang mga nakatatandang estudyante sa tabi ay umiling din, nagpapahiwatig na wala silang nakita. Tumayo si Dongyu, seryoso ang mukha. Nakita ko. Nang makita ito, lahat ng tingin ay napunta kay Dongyu. Itinutok pa nga ni Wang Lin ang kanyang sabre kay Dongyu. Malinaw kong nakita na itong malaking maitim na ito ay natumba ng mag-isa, pagkatapos ay gusto siyang dalhin ni Boss Su para gamutin. Pagkasabi nito, natigilan din si Suchen, lalo niyang nararamdaman na nagiging matino si Dongyu. Brother Chen, ako'y ganito talaga akong taong mahilig tumulong sa iba. Pagkatapos noon, tiningnan niya, Suchen, ang babaeng estudyante, dahan-dahang nagsalita. Ang paninirang puri mo sa akin ay may katapat na halaga. Bukod pa riyan, ngayon, pinaghihinalaan kita at ang taong ito nakasabwat ng mga Western Devils ng Luocheng Technical Academy sa pagnanakaw ng aming cultivation resources. May karapatan akong arestuhin ka. Hintayin nating maimbestigahan ng malinaw ang bagay na ito bago pag-usapan. Pagkasabi niya, Suchen, nito, direktang sumugod si Wang Lin at Wu Dao para bugbugin ang babaeng estudyanteng nakahubad na yon, walang awa na direktang tinatamaan ang mukha, agad na sumigaw ng malakas ang babae. Ang mga nakatatandang estudyante sa tabi ay natulala. Kayong dalawa, hindi ba talaga kayo marunong magmahal ng bulaklak? Ngunit pag-isipan ulit, ang ganitong klaseng babae, patay na lang, nakakahiya. Ayaw din ni Wang Lin at Wu Dao. Lahat ito ay dahil sa batang si Dongyu na lalong nagiging matino. Ang tingin sa kanila ni Suchen kanina ay nagparamdam sa kanila na malapit nang mawala ang kanilang posisyon. Kailangan nilang magpakitang gilas agad sa harap niya, Suchen, kung hindi, baka kahit sabaw ay wala na silang mainom sa hinaharap. Mabilis, sa ilalim ng kanilang bugbog, direktang nawala ng malay ang babaeng estudyante. Nang makita ito, lahat ng estudyanteng naroroon ay tuluyan ng natulala, masyadong malupit ang kanilang kamay. Ngunit wala siyang, Suchen, pakialam dito. Lumingon siya kay Lu Qingfeng. Agad mong dalhin ang mga taong huli sa mga Western Devils na nagnakaw ng resources dito. Tumango si Lu Qingfeng, alam ang kabigatan ng bagay na ito, agad na pinangunahan ang mga tao papasok sa akademya. Natural na hindi pinalampas ni Wang Lin at Wu Dao ang pagkakataong ito, itinalaga ang kanilang sarili bilang kapitan at bise-kapitan ng E-Anti-Traitor Squad, sumisigaw habang sumusugod sa akademya. Pagkatapos ay tumingin siya, Suchen, kay Nick na parang patay na baboy, at sa babaeng estudyante na nabugbog ng husto, kumunot ang noo. Isabit silang dalawa. Gusto ko silang personal na tanungin. Ang mga foreign students ng Luocheng Technical Academy naman ay kanina pa kontrolado ng ibang mga nakatatandang estudyante, nakadapa sa lupa at naghihintay sa kanyang, Suchen, pag-aayos. Pagkasabi niya, Suchen, nito, humanap siya ng upuan at umupo. Agad na naintindihan ni Dongyu, nagmamadaling kumuha ng isang tasa ng tsaa mula sa kung saan at iniabot. Natulala si Feng Yu. Hindi ba? Ang mga pinuno ba ng ating paaralan ay puro palamuti lang? Ngunit wala siyang, Suchen, pakialam dito. Una niyang sinampal ng ilang beses ang malaking maitim na lalaki, pagkatapos ay nagtanong, nasaan ang aming resources? Sobrang excited si Nick. Hanggang ngayon lang niya nalaman kung bakit siya binugbog. Anong resources? Wala akong kinuha kahit ano sa inyo. Ito'y paninirang puri. Sinisiraan mo ako. Matigas pa rin ang bibig mo. Malamig siyang, Suchen, umiti, kumuha ng latigo mula sa kanyang storage ring at malakas na humampas. Sabihin mong hindi. Sabihin mong hindi. Lalo siyang, Suchen, humahampas, lalo siyang nagiging excited. Mabilis, wala nang makitang buong balat sa katawan ni Nick. Ang mga nakatatandang estudyante, matapos makita ito, ay natulala lahat. Putang ina! Matapos magmura sa sarili, isang malamig na hangin ang gumapang sa kanilang likod. Talagang nagtimpi pa siya, Suchen, noong entrance exam si Feng Yu at ang iba pang mga guro ay lalong hindi nangahas tumingin.
Gusto nilang paalalahanan siya, Suchen, na nasa loob sila ng akademya, magtimpi ng kaunti, magtimpi ng kaunti. Ngunit lalo siyang, Suchen, humahampas, hindi talaga naririnig ang paalala ni Feng Yu. Ang tigas talaga ng bibig mo. Pagod na rin siyang, Suchen, humampas. Inutusan niya si Dong Yu na kunin lahat ng gamit sa katawan nito, Nick, kasabay ng pagdedeklara na ito ay pag-aari na ng Luocheng Technical Academy. Ang mga nakatatandang estudyanteng ito ay talagang nararamdaman na hindi sapat ang kanilang utak. Ngunit nang makitang walang awa si Dong Yu sa paghalughog, pagkatapos ay kinukupit, natauhan din sila, nagsimulang kumilos. Si Feng Yu at ang iba pang mga guro ay lalong nanlaki ang mga mata. Akala nila'y nagkamali sila ng tingin, hindi ganito dati ang mga estudyante ng Luocheng Technical Academy. Mabilis, si Wang Lin at isang grupo ng mga tao ay marahas na dinala palabas ang ilang foreign students na bugbog sarado ang mukha. Malinaw na ang mga foreign students na ito ay nahalughugan na ng husto ni na Wang Lin, may ilan pang ang punit-punit na ang damit, ilang piraso na lang ng tela ang natira. Hindi pa rin napigilan ni Feng Yu na magsalita, Suchen, hindi ba masyado na ang ginagawa mo? Bagamat nakakaginhawa ang kanyang, Suchen, pamamaraan, si Nick pa rin ay taga Galaxy University. Ang mabugbog ng ganito ay tiyak na magdudulot ng kaunting problema. Parang tama rin. Kahit paano, lahat tayo ay sibilisadong tao, dapat tayong mga tuwiran. Hinaplos niya, Suchen, ang kanyang baba, na intindihan ang ibig sabihin ni Feng Yu. Pirmahan mo to. Ngunit sa sumunod na sandali, iniharap na naman niya, Suchen, ang ebidensya ng krimen sa harap ni Nick. Hindi na makapagsalita si Nick, ngunit nang makita niya ang nakasulat doon, hindi pa rin niya napigilang magpumiglas sa galit. Ang ibang mga bagay ay kaya pa niyang tanggapin, ngunit sinabi niyang, Suchen, nagkakalat ito ng basura, hindi tumutulong sa matanda sa pagtawid ng kalsada. Putang ina, krimen din ba to? Hindi pa rin umaamin? Wang Lin, ikaw na ang bahala sa kanya. Inihagis niya, Suchen, ang ebidensya ng krimen, kay Wang Lin agad na tuwang-tuwang tumakbo si Wang Lin, ni hindi man lang tiningnan ang ebidensya ng krimen, direktang pilit na hinila ang kamay ni Nick. Ginamit ang dugo nito para tatakan ng thumb mark doon. Tapos na. Ang operasyong ito ay nagpatulala sa lahat ng nakakita. Anong klaseng tao ba talaga ito? Sige, may ebidensya na, umamin na ang salarin. Isabit siya para ipaalam sa Galaxy University na tubusin na siya. Umiti siyang, Suchen, nagsabi. Ang mga salitang ito niya, Suchen, ay nagpatahimik pati kay Feng Yu. So, balak mo pa palang kumita ng pera mula sa Galaxy University. Hinaharangan tayo ng Galaxy University, iniinsulto tayo ng ganito, hindi ba dapat tayong gumanti? Malinaw ang ibig sabihin niya, Suchen, gusto niyang harangan ang gate ng Galaxy University. Pagkasabi niya, Suchen, nito, sa isang iglap ay natahimik ang lahat, gulat na nakatingin sa kanya, Suchen, akala nila'y nagkamali sila ng dinig. Nagkakamali ba ako? First class university yon. Hindi ka ba naghahanap ng kamatayan yan? Si Nick ay nagdala lang ng ilang basurang tao, ngunit sa Galaxy University, talagang lugar iyon ng mga nakatagong dragon at tigre. Umiti lang siya, Suchen, ng bahagya. Galaxy University. Ano naman? Ano bang kinatatakutan? Bukod pa riyan, hindi ko naman balak na direktang hamunin ang mga estudyante ng lahat ng 4 na taon ng Galaxy University. Kailangan ko lang hamunin ang kanilang mga nakatatandang batch. Nagmamadaling pumigil ang isang guro. Bata, huwag kang gagawa ng kalokohan. Hindi pwede. Bilang resulta, pagkasabi pa lang ng gurong ito, narinig niyang walang magawang nagsalita si Feng Yu. Ang bagay na ito ay hindi naman imposible. Gagamitin niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang estudyante ng Luocheng Technical Academy para harangan ang gate. Manalo man o matalo, ang mapapahiya ay ang Galaxy University. Manalo, ang inyong Galaxy University ay isang first class na kilalang paaralan, normal lang yan. Ngunit kayo pa rin ay isang first class na kilalang paaralan, tapos hinaharangan ng isang estudyante ng technical school ang inyong gate, nakakahiya. Matalo, putang ina, first class na kilalang paaralan pa rin, tapos natalo sa isang technical school. Anong klaseng basurang universidad yan? Nakakahiya. Alam na alam ni Feng Yu ang puntong ito, alam din niya ang masamang iniisip ni Suchen. Nag-isip siya sandali pagkatapos ay inihagis sa kanya, Suchen, ang isang token. Kung may matandang walang hiya nakikilos laban sa iyo, tumawag ka ng tao. Ang ating Luocheng Technical Academy, kahit technical school lang, ay hindi hahayaang apihin ng tagalabas ang ating mga estudyante. Nang marinig ang sinabi ni Feng Yu, ngumiti si Suchen. Ito mismo ang hinihintay kong sabihin ni Feng Yu. Sinasadya niyang, Suchen, bigyang diin ang dalawang salitang, bagong estudyante. Kailangan ko pa ring abalahin ang diyan na bigyan ako ng sertipiko, patunay na talagang bagong estudyante ako ng Luocheng Technical Academy. Tinitigan ni Feng Yu ng malalim si Suchen, pagkatapos ay inutusan ang isang guro na gawin ito. Bago umalis, determinado ring idineklara ni Feng Yu na paalisin ang lahat ng foreign students na ito mula sa Luocheng Technical Academy. Kasabay nito, mula ngayon, hindi na tatanggap ng foreign students ang Luocheng Technical Academy. Pagkasabi nito, nasisiyahang tumango si Suchen.
Pagkatapos ay tinawag niya si Wu Dao para kunin lahat ng resources mula sa mga yon, binugbog sila ng husto, saka itinapon palabas ng paaralan. Mabilis, 2 araw na ang lumipas. Ngayon ay eksaktong araw ng welcoming ceremony for new students ng Galaxy University. Napakasigla ng eksena. Ang mga estudyante ay kusang tumayo para salubungin ang mga matataas na opisyal, baka sakaling mapansin sila ng isang mataas na opisyal. Hindi ba't isang hakbang na yon patungo sa langit? Putang ina, isang universidad na ganito ang pagkakagawa, kung hindi mo alam, iisipin mong ito'y isang high-end na villa complex. Namumula ang mga mata ni Wang Lin pareho namang universidad, ang universidad ng iba ay tinatawag na universidad, ang kanilang universidad naman ay parang basurahan. Simulan na natin. Pagkasabi niya, Su Chen, nito, nakita niyang isang estudyante ang papalapit mula sa tapat, nakangiti. Nagtanong ang lalaking estudyante, 4 na kaklase, taga saang paaralan kayo? May kasama ba kayong guro? Ang kanilang Galaxy University ay nag-imbita ng maraming guro. Ang mga DN ng iba't ibang akademya ay magdadala rin ng mga estudyante mula sa kani-kanilang paaralan. Baka mamaya ay magkaroon pa ng palitan sa pagitan ng mga bagong estudyante ng iba't ibang universidad. Ang tinatawag na palitan, sa madaling salita, ay ilang laban lang para ipagmayabang ang kani-kanilang mga bagong estudyante. Wala. Tapat na sumagot si Wu Dao na nagpakunot ng noo sa lalaking estudyante. Kung gayon, taga saang paaralan kayo? Luoqing Technical Academy, sagot ni Wang Lin, hawak ang kanyang telepono at naglalaro, ni hindi man lang tiningnan ang lalaking estudyante. Nang marinig ito, agad na nawala ang ngiti sa mukha ng lalaking estudyante, pagkatapos ay malamig na ngumiti. Luoqing Technical Academy. Galaxy University. Parang hindi namin kayo inimbitahan. Isang estudyante sa tabi ang malakas na tumawa at lumapit. Sige na, sige na. Baka gusto lang nilang bumisita. Bilang estudyante ng Galaxy University, dapat mayroon pa rin tayong ganitong klaseng pagiging mapagbigay. Ang panauhin ay panauhin, pasok na kayo. Nang marinig ito, hindi kumilos ang 4 na sila, Su Chen at grupo, tahimik lang na tiningnan ang dalawa, pagkatapos ay nag-abot ng isang challenge letter. Ang chief new student ng Luoqing Technical Academy, si Su Chen, ay narito para humamon. Ang kanyang, Su Chen, kalmadong boses ay umalingaw-ngaw na nagpatahimik sa gate ng Galaxy University. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya, Su Chen. Humahamon sa Galaxy University. Dumating ang Luoqing Technical Academy. Ang dalawang pangungusap na ito, kung hiwalay, ay napakamakatuwiran. Ngunit kung pagsasamahin, hindi na makatuwiran. Nandito ba kayo para manggulo? Ngayon ang welcoming ceremony for new students ng Galaxy University. Pinapayuhan ko kayong huwag gumawa ng gulo. Hindi niya, Su Chen, ito pinansin, sa halip ay nilakasan pa ang kanyang boses. Sa tulong ng Qi and Blood, ang kanyang boses ay umalinggaw sa loob ng Galaxy University. Ang chief new student ng Luoqing Technical Academy, si Su Chen, ay narito para humamon.